Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1581-89. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mansion Master Darfield, bilang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, dapat ay kilala mo ng husto ang aming Dragon Clan. Kung si Diego ay hindi isang 5-cloud Golden Dragon, hindi mahalaga kung ibigay ko siya sa iyo dahil nagkamali siya, sagot ni Daslan habang nakatingin kay Raymond. Gayunpaman, nagkataon lang na sigurado siyang Golden 5-cloud Dragon ka. Ang ibig sabihin ng dragon sa aming Dragon Clan, Mansion Master Darfield, ay hindi namin siya ibibigay para patayin ng ganoon lang. Ang mga salita ni Daslan ay ganap na walang puwang para sa talakayan. Eksakto. Sa sandaling ito, kahit na ang 5-cloud Divine Dragon Elders, kabilang si Chadrek, na nangangati na bigyan ng magandang palo si Diego, isa-isa ring tumango ng kanilang mga ulo. Nakatayo sila sa tabi ng clan leader nang walang kondisyon sa bagay na ito. Kung si Diego ay hindi isang 5-cloud Golden Dragon, kahit sila mismo ay hindi pa kakawalan si Diego. Hindi na kailangang gawin ni Raymond. Gayunpaman, dahil si Diego ay isang 5-cloud Golden Dragon at bahagi ng kanilang Dragon Clan, wala silang pagpipilian kundi protektahan si Diego para sa kapakanan ng kabuoang interes ng Dragon Clan. Kinakatawan ni Diego ang kinabukasan ng Dragon Clan pagkatapos ng lahat. Bagaman ang kasalukuyang clan leader ng Dragon Clan, ang buhay ni Daslan ay halos walang hanggan, ayon sa batas ng Dragon Clan, kailangan niyang umalis sa Dragon Clan pagkatapos ng 1,000 taon. Upang maging mas tumpak, kailangan niyang umalis sa Dragon Clan sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Pagdating ng oras, kailangan niyang pumunta sa Dragon Clan sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Ito ang misyon ng 5-cloud Golden Dragons mula sa Imperial Family ng Dragon Clan. Isa itong batas na ginawa ng Dragon Clan ng Upper Province. Maging si Daslan ay hindi maaaring sumuwi sa batas. Pagkatapos ng pag-alis ni Daslan, kakailanganin nila ng bagong clan leader sa Dragon Clan ng Lower Province. Ang clan leader ay maaari lamang maging 5-cloud Golden Dragon. Sa kasalukuyan, sa angkan ng dragon ng Lower Province, si Diego ang nag-iisang 5-cloud Golden Dragon. Dahil dito, nakatadhana si Diego na maging clan leader ng Dragon Clan. Kahit na ang grupo ng 5-cloud Divine Dragon Elders, kasama si Chadrek bilang kanilang pinuno, ay naiinis sa mga problemang idinulot ni Diego, wala na silang ibang pagpipilian. Kung may isa pang 5-cloud Golden Dragon sa clan ngayon, hindi nila mapoprotektahan si Diego sa katawa-tawang lawak. Matapos marinig ang mga salita ni clan leader Daslan, nakahinga ng maluwag si Diego. Sa sandaling ito, napagtanto rin niyang magulo ang ulo niya dahil sa sobrang pag-aalala niya. Bilang isang 5-cloud Golden Dragon, siya ang kahalili ng Dragon Clan pagkatapos ng lahat. Daslan, hindi ako interesado sa kung ano ang ibig sabihin ng 5-cloud Golden Dragon sa iyong Dragon Clan. Ang alam ko lang ay muntik nang patayin ni Diego ang anak ko. Higit pa rito, ang iyong Dragon Clan ay talagang naglakas loob na hanapin ang anak ko. Plano mo bang ibigay ang anak ko kay Diego pagkatapos mong mahanap siya para mapatay siya ni Diego? Nang matapos ni Raymond ang kanyang pangungusap, tumindi rin ang galit sa boses. Ngayong tumaas na ang galit ni Raymond, biglang naputol ang hairband na nakahawak sa kanyang buhok, na naging sanhi ng paglipad ng kanyang buhok kahit walang hangin. Dumagdag sa kanyang malademonyong aura ang mahaba niyang buhok na katulad ng namimilipit na mga sawa. Kasabay nito, tuluyan na ring nagbago ang aura sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata na orihinal na itim ay tila nakakuha ng pulang kinang. Ang mamamatay na hangarin ay lumabas sa kanyang katawan at tumangay patungo sa 7 5-cloud Divine Dragons. Bukod kay Daslan, natakot kaagad si Diego at ang 5 5-cloud Divine Dragon Elders, kasama si Chadrek. Sina Diego at Bert na ang cultivation base ay mas mahina ay labis na naapektuhan ng pagpatay na layunin na ang kanilang mga mukha ay namula bago sila nagsimulang samuka ng dugo. Whoosh! Whoosh! Samantala, nagsimulang mag-distort ang kalangitan sa paligid ni Raymond. Maraming puno at halaman sa kagubatan ang nahulog. Maging ang mga angkan mula sa angkan ng dragon sa di kalayuan ay nakaramdam ng panggigipit. Lahat sila ay nagmamadaling umatras, sa takot na maging biktima ng sakuna.
Napakalakas ng aura. Matapos umatras ang grupo ng 4 Clawed Divine Dragons ng Dragon Clan, bawat isa sa kanila ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha habang ang kanilang mga mata ay kumikinang na may bakas ng takot. Ang iba pang mga clansmen mula sa Dragon Clan, sa kabilang banda, ay matagal ng takot sa kanilang mga core. Ay ito ang aura ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Sa kasalukuyan, si Raymond ay parang isang devil god na namuno sa mundo. Ang maringal na Diablong Diyos ay ganap na hindi napigilan. Mansion Master Darfield, balak mo ba talagang palakihin ang usapin hanggang sa ganito? Naging seryoso ang mukha ni Daslan habang ang gininto ang sinag ay sumilaw sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nag-transform siya bilang isang 5-clawed golden dragon na halos 1,000 metro ang haba. Ang kanyang ugali ay kahanga-hanga at kahanga-hanga, hindi ito isang bagay na maaaring gayahin ng 5-clawed green dragon at ng 5-clawed purple dragon. Sa sandaling lumitaw ang 1,000 metro ang haba na 5-clawed golden dragon, namilipit ito sa kalangitan, humaharang sa nagliliyab na araw at naging sanhi ng kalahati ng ari-arian ng Dragon Clan na natabunan ng kadiliman. Ay iyan ang tunay na anyo ng clan leader. Sa sandaling ito, nakita ng mga angkan ng grupo mula sa angkan ng dragon na nagtatago sa malayo ang tunay na anyo ni Daslan nang iangat nila ang kanilang mga ulo. Kitang-kita ang pagkagulat sa bawat mukha nila. Dahil ang clan leader ay bumalik na sa kanyang tunay na anyo, ibig sabihin ba nito ay lalaban siya sa Mansion Master ng Azure Cloud Palace? Namulat ang kakilakilabot sa marami sa mga angkan mula sa angkan ng dragon. Kung talagang mag-away ang dalawang powerhouse na ito na nakatayo sa tuktok ng Dao Marshall St. Lance Lower Province, malamang na higit sa kalahati ng ari-arian ng Dragon Clan ang masisira. Daslan, parang may balak ka talagang awayin ako. Sa pagharap kay Daslan na bumalik sa kanyang tunay na anyo, napanatili ni Raymond ang kanyang kalmado. Para bang hindi siya apektado ng aura na lumalabas sa napakalaking totoong anyo ni Daslan. Si Kumi na nakatayo sa likod ni Raymond ay medyo namutla na ngayon. Bagamat napakalakas ni Kumi na maaari pa nga siyang ituring na isa sa mga nangungunang powerhouse sa Azure Cloud Mansion, mas mahina pa rin siya nang harapin si Daslan na kapareho ni Raymond. Mansion Master Darfield, kung pipilitin mong patayin si Diego, mapipili ko lang na labanan ka para protektahan siya. Masigla ang boses ni Daslan nang magsalita ito. Natural, kung handa kang pumili ng ibang paraan para malutas ang bagay na ito, ituturing ka ng aming Dragon Clan bilang kaibigan sa halip. Ang Dragon Clan ay hindi lalaban sa kanilang mga kaibigan. Ano? Banta ba iyon? Tumawa si Raymond nang biglang lumabas ang itim na apoy mula sa kanyang katawan. Ang malademonyong apoy ay tumaas sa langit na tila kayang lumunin ang lahat ng nasa daan nito. Kasabay nito, ang dalawang apoy na pulang dugo ay tila bumangon sa mga mata ni Raymond na para bang may lalamunan siya. Isang bakas ng pangamba at galit ang makikita sa malalaking mata ni Daslan nang makita niya ang nakakatakot na aura na maaari pang pigilan ang sarili niyang kahangahangang aura na patuloy na lumalabas sa katawan ni Raymond. Ang isang bahagi niya ay natatakot sa kakayahan ni Raymond. Kung tutuusin, ang lakas ni Raymond ay kilalang kilala kahit na siya ay bumangon lamang ng ilang sandali ang nakalipas. Umabot sa punto na nauna pa siya sa Daslan sa Supreme Saint Ranking. Sa totoo lang, wala pang 50% ang kanyang kumpiyansa sa pakikipaglaban kay Raymond. Ang isa pang bahagi niya ay nagalit dahil hindi siya binigyan ni Raymond ng paraan. Hindi ba nakikita ni Raymond na sinadya niyang makipagkasundo sa kanya? Ito ang Dragon Clan. Bilang clan leader ng Dragon Clan, natural, hindi niya sisirain ang makapangyarihang imahe ng clan. Gayunpaman, natuklasan niya na si Raymond ay tila hindi naiintindihan ang kanyang intensyon at talagang gusto siyang labanan. Bukod doon, kahit na gusto niyang makipag-away kay Raymond, hindi niya pipiliing gawin ito dito. 1582. Mansion Master Darfield, bakit hindi mo sabihin sa akin? Ano ang kakailanganin para maligtas mo ang buhay ni Diego? Kinagat ni Daslan ang bala at nagpas siyang tumahimik nang makita niyang sinadya talagang labanan siya ni Raymond. Bagamat hindi siya natatakot kay Raymond, nag-alinlangan siya nang isipin niya ang kahihinatnan nito sa Dragon Clan kung siya ay matatalo. Siya ang clan leader ng Dragon Clan, bawat galaw niya ay kumakatawan sa clan. Natural, hindi siya lalaban kung hindi kinakailangan. Leader ng clan.
Si Chadrick at ang iba pa ay mukhang nagalit nang makita nilang si Daslan ay pumayag. Bagamat alam nilang hindi kapaki-pakinabang na gumawa ng kalaban kay Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, nakaramdam pa rin sila ng pagkabalisa na kailangan ng clan leader na tumalikod sa sarili nilang teritoryo. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na ilabas ang kanilang galit kay Raymond. Bukod dito, tiyak na hindi siya nagkamali. Sa ilang sandali, sinaman ng tingin ni Chadrick at ng iba pa si Diego. Kung si Diego ay hindi isang 5-clawed golden dragon, tiyak na parurusahan nila siya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Diego si Chadrick at ang iba pa. Hindi na siya natakot nang malaman niyang paprotektahan siya ng Dragon Clan kahit anong mangyari. Nang tumingin siya kay Raymond, isang pahiwatig ng lamig ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi siya mula sa pagkabigla sa nangyari ngayon. Hindi niya inaasahan na ang sikat na Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond, ay talagang ama ni Alvin na mas gusto niyang patayin kaysa sa anupaman. Matapos niyang mapagtanto na hindi siya mamamatay, muling umikot ang mga galaw sa kanyang isipan. Lumalim din ang kanyang pagkamuhi kay Alvin. Natural, hindi siya naglakas loob na ipakita ito ngayon. Alvin, hindi ko inasahan na magiging anak ka ni Raymond. Babayaran kita ng 100 beses para sa kahihiyang idinulot ng iyong ama sa akin ngayon sa hinaharap. Maliban kung plano mong magtago sa Azure Cloud Mansion, sa ilalim ng proteksyon ng iyong ama, habang buhay, ako, si Diego, ay tiyak na papatayin ka. Nagngangalit si Diego sa kanyang puso. Hindi siya magdadalawang isip na punitin si Alvin kung narito siya ngayon. Sa sandaling ito, hindi mahalaga kung hindi pinatay ni Alvin ang kanyang anak na si Devon. Hindi niya pababayaan si Alvin kahit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Matapos marinig ang mga salita ni Daslan, hindi pinawi ni Raymond ang naglalagablab na devil flame sa kanyang katawan. Sa halip, mapanuksong tanong niya, ano? Daslan, bumalik ka na nga sa tunay mong anyo. Hindi ka ba makikisaya sa akin? Ang mga salita ni Raymond ay nagpapula kay Daslan dahil sa kahihiyan. Gayunpaman, dahil siya ay nasa kanyang 1,000 metro ang haba na 5-clawed golden dragon form, walang nakakakita ng pagbabago ng kulay sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang sandali, ang 1,000 metrong haba ng tunay na anyo ni Daslan ay naglaho habang siya ay nagbagong anyo sa kanyang anyo ng tao. Isang marangal at maayos na nakasuot ng gintong matandang lalaki ang nakatayo doon tulad ng Eiffel Tower, na naglalabas ng pakiramdam ng pressure. Ang pagkawala ng 1,000 metro ang haba na 5-clawed golden dragon ay nagdulot ng liwanag na bumaha pabalik sa ari-arian ng Dragon Clan na dating kasing dilim ng gabi. Hindi sila nag-aaway. Ang grupo ng mga angkan sa di kalayuan ay sama-samang nakahinga ng maluwag. Bagamat gusto nilang makita ang kanilang clan leader na lumaban sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ayaw nilang makitang nawasak ang ari-arian ng Dragon Clan dahil dito. Mansion Master Darfield, mas mabuting maging maluwag kapag posible. Matapos mag-transform si Daslan sa kanyang anyo ng tao, tila siya ay nasa isang hindi magandang posisyon. Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang boses na tila nagmula sa bawat direksyon. Napakunot ang noo ni Raymond nang marinig niya ang boses. Parang pamilyar iyon, ngunit hindi niya matindaan kung kailan o saan niya ito narinig noon. Hindi tulad ni Raymond, si Daslan na nakarinig ng boses ay nakahinga ng maluwag na parabang natagpuan na niya ang kanyang tagapagligtas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang paggalaw ng isang figure ay na makikita lamang nina Raymond at Daslan ay dumaan at lumitaw sa tabi ni Daslan. Ang tao ay isang binata. Matangkad at may pangangatawan ang binata. Ang kanyang gwapong mukha ay medyo nakakatakot, at may markang mukhang tribo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang binata ay nakasuot ng malaking itim na damit, at ito ay pumapagaspa sa hangin kahit walang hangin. Ang kanyang buhok na pula ng dugo ay umakbay sa kanyang balikat, na pinupuri ang kanyang napakagwapong mukha. Ito ay isang hindi kinaugalian na uri ng kagandahan. Ang unang impresyon ng binata na ito ay ang ganda niya. Dominic Dugo. Nagkusa si Daslan para batiin ang mukhang masasamang binata. Hindi niya inaasahan na hindi pa umaalis ang taong ito. Dati, late na siyang nagpakita ay dahil may meeting siya sa taong ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya naantala. Dominic.
Si Chadrick at ang iba pang 5 Clawed Divine Dragon Elder ay magalang ding yumuko sa binata. Dominic. Siya ba? Yung taga Mountain Shade Black Market. Nag-iba rin ang ekspresyon ni Diego na nakatayo sa gilid habang nakatitig sa nakakatakot na mukhang nakaitim na binata. Nabigla siya. Bakit ka nandito? Matapos makita ang nakaitim na binata, maging si Raymond ay hindi maiwasang magkunot ng kanyang mga kilay. Dapat pansinin na kahit nakaharap niya si Daslan, hindi niya ipinakita ang ekspresyong ito. Gayunpaman, nag-iingat siya sa binatilyong ito na nakaitim. Ang nakaitim na binata ay tumingin kay Raymond at sinabing may tila magiliw ng ngiti, Mansion Master Darfield, kung papayagan kang pumunta sa Dragon Clan bilang panauhin, kung gayon bakit hindi? Gayunpaman, hindi ko malalaman na narito ka kung hindi dahil sa aura na iyong ipinalalabas noong malapit ka ng lumaban. Natural, ang ngiti ay mukhang mabait sa ibabaw. Isang malamig na kislap ang makikita sa lalim ng kanyang mga mata. Malinaw na hindi niya nakasama si Raymond. Humph! Ang negosyo ng Mountain Shade Black Market mo ay umabot pa sa Dragon Clan. Hindi mo ba naisip na sobra kang umabot? Ngumisi si Raymond. Walang kinalaman iyan sa iyo, Mansion Master Darfield. Mas na-curious ako sa dahilan ng pagbisita mo sa Dragon Clan. Parang dumating ka na may masamang hangarin. Ang nakaitim na binata ay tumingin kay Raymond nang may pagtataka. Hindi mo na kailangang pakialaman ito, Dominic. Walang kinalaman sa akin ang negosyo ng Mountain Shade Black Market mo. Gayunpaman, mas mabuting huwag mong pakialaman ang isyu na mayroon ako sa Dragon Clan. Kung hindi, wala akong balak bumisita sa iyong Mountain Shade Black Market. Muling ngumisi si Raymond. Nawala rin ang ngiti sa mukha ng nakaitim na binata nang marinig niya ang banayad na pagbabante ni Raymond. Mansion Master Darfield, gusto ba talaga ng Azure Cloud Mansion na magdeklare ng digmaan sa Mountain Shade Black Market at sa Dragon Clan ng sabay? Dominic, wala akong pakialam kung iyon ang gusto mo. Gayunpaman, natatakot ako na tanungin mo ang clan leader Daslan kung ang kanilang Dragon Clan ay handa na maging sa parehong panig ng iyong Mountain Shade Black Market. Ngumisi si Raymond na para bang hindi siya natatakot sa banta ng nakaitim na binata. 1583. Matapos marinig ng nakaitim na binata ang mga salita ni Raymond, agad siyang lumingon kay Daslan na may awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang dalawang tao ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion at ang pinuno ng Mountain Shade Black Market. Ang Azure Cloud Mansion ay palaging nakikipag-away sa Mountain Shade Black Market. Kung hindi naman talaga kailangan, ayaw niyang makisali sa usaping ito. Bukod dito, hindi siya nakatitiyak na ang Dragon Clan at ang Mountain Shade Black Market ay maaaring ganap na lipulin ang Azure Cloud Mansion kahit na sila ay nagsanib puwersa. Kung nabigo silang lipulin ang Azure Cloud Mansion, ang naghihintay sa Dragon Clan ay isang malaking sakuna lamang. Iba ang mga bagay para sa Mountain Shade Black Market. Kaaway na nila ang Azure Cloud Mansion. Wala itong malaking pagbabago kahit na nasaktan nila muli ang Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa Dragon Clan. Bukod dito, ang paraan ng pag-uugali ng Mountain Shade Black Market ay hindi masyadong etikal. Ito ay hindi masyadong masama kung mayroon lamang silang pakikitungo sa Mountain Shade Black Market sa isang tiyak na aspeto. Pagkatapos ng lahat, maraming puwersa sa Dow Marshall Saint Land ang nakipag-ugnayan din sa Mountain Shade Black Market. Gayunpaman, walang gustong makisali sa Mountain Shade Black Market, lahat ito ay mahigpit na negosyo. Kung ang Dragon Clan ay magiging kaalyado ng Mountain Shade Black Market, ang reputasyon ng Dragon Clan sa Dow Marshall Saint Land ay hindi maiiwasang maapektuhan. Karamihan sa mga pakikitungo ng Mountain Shade Black Market ay itinuturing na ilegal. Sa makatuwid, ang kanilang reputasyon ay hindi ang pinakamahusay sa Dow Marshall Saint Land. Kung talagang nasangkot ang Dragon Clan sa Mountain Shade Black Market, ang mapagmataas na Dragon Clan ay maaaring maging parang mga daga sa mga lansangan na gustong patayin ng lahat. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ni Daslan. Dahil man ito sa kanyang pagiging maingat sa Azure Cloud Mansion o sa kanyang ayaw na makisali sa Mountain Shade Black Market, hindi makikipag-alyansa si Daslan sa Mountain Shade Black Market upang labanan ang Azure Cloud Mansion. Leader Dugo,
Pinasasalamatan ko ang iyong magandang alok, ngunit ang Dragon Clan nga ang may kasalanan sa pagkakataong ito, sabi ni Daslan at tinanggihan ng alok habang nakatingin sa kanya ang binata na nakaitim. Humph! Nang marinig ng nakaitim na binata ang pagtanggi ni Daslan, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito bago siya ngumuso. Kung ganoon ang kaso, iiwasan ko na ang kalokohang ito sa inyong dalawa. Pagkatapos magsalita ng nakaitim na binata, si Dominic, ang pinuno ng Mountain Shade Black Market, tila nawala siya sa hangin kasabay ng ihip ng hangin. Bagamat inaasahan na ni Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market ang desisyon ni Daslan, hindi niya maiwasang sumpain si Daslan nang harapin ang kanyang pagtanggi. Dahil hindi niya magawang makipagsanib puwersa ang Dragon Clan sa kanya para ibagsak ang Azure Cloud Mansion, walang saysay na manatili siya. Leader Dugo, si Raymond ay may anak na si Alvin. Sa tingin ko wala siya ngayon sa Azure Cloud Mansion. Sa katunayan, maaaring hindi alam ni Raymond ang kanyang kinaroroonan. Sa sandaling bago umalis si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market, isang voice transmission ang tumunog sa kanyang tainga. Anak ni Raymond. Alvin. Interesting. Gaano ka-interessant? Nagliwanag ang mga mata ni Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market nang marinig ang balita. Walang nakatuklas na may mali dahil mabilis siyang umalis. Hindi nag-alinlangan si Dugo sa katotohanan ng mga salitang narinig niya dahil natuklasan niya ang taong nagpadala ng voice transmission. Ito ay walang iba kundi si Diego, ang isa pang 5-clawed Golden Dragon sa Dragon Clan. Bagamat si Diego ay isang maliit na patatas lamang na hindi man lang banggitin sa kanyang mga mata, binigyan niya ng pansin si Diego dahil sa kanyang 5-clawed Golden Dragon bloodline. Alam niyang si Diego ang uri ng tao, upang maging mas tumpak, isang 5-clawed Golden Dragon, na maghihiganti para sa kaunting mga hinaing. Kahit na hindi niya alam kung ano ang naging sanhi ng awayan sa pagitan ni Raymond at ng Dragon Clan, base sa sitwasyon kanina, alam niyang may kinalaman ito kay Diego. Dahil dito, hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Diego. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Diego matapos niyang ipadala ang voice transmission kay Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market. Naisip niya sa kanyang sarili, Alvin, hintayin mo lang ang mga tao mula sa Mountain Shade Black Market na maghanap ng gulo sa iyo. Baka wala na akong gagawin, baka tanggalin ka pa ng Mountain Shade Black Market bago ko gawin. Sa katunayan, hindi talaga sigurado si Diego kung si Alvin ay nasa Azure Cloud Mansion o wala. Ipinadala lamang niya ang voice transmission sa pinuno ng Mountain Shade Black Market dahil umaasa siyang magdudulot ito ng gulo kay Alvin. Maliban na lang kung nanatili si Alvin sa Azure Cloud Mansion magpakailanman, walang paraan na hahayaan ng Mountain Shade Black Market si Alvin na gumala-gala ng malaya. Bilang mortal na kaaway ng Azure Cloud Mansion, hindi papakawala ng Mountain Shade Black Market ang anumang pagkakataon na talunin ang Azure Cloud Mansion. Lalo na noong si Alvin ang nag-iisang anak ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Mansion Master Darfield, sabihin ang iyong mga kondisyon. Naniniwala ako na mayroon ka nang iniisip, sabi ni Daslan nang hindi nagpapatalo habang nakatingin kay Raymond. Hindi siya pinayagan ni Raymond. Kaya naman, kailangan niyang humanap ng paraan para malutas ito ng mag-isa. Bagamat medyo nakakahiya, wala siyang ibang pagpipilian. Sa loob ng 3 taon, papayagan mo ang aking anak na makapasok sa Dragon Cleansing Pool ng Dragon Clan, diretsyong sabi ni Raymond nang makita niya kung gaano kadirekta si Daslan. Alam niyang hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanya kung pinilit niya si Daslan sa isang sulok. Bagamat hindi siya natatakot kay Daslan at sa Dragon Clan, kailangan niyang maging maingat dahil sa kanilang mga koneksyon. Ang Dragon Clan ay may malapit na koneksyon sa mga nasa Upper Province. Ang sabi-sabi ay nahahati sa dalawa ang Dragon Clan. Isa sa Upper Province at isa sa Lower Province. Dragon Cleansing Pool. Sa wakas ay sinabi ni Raymond ang kanyang kalagayan. Kinailangan ng Dragon Clan na payagan ang kanyang anak na makapasok sa Dragon Cleansing Pool ng Dragon Clan. Sa sandaling matapos magsalita si Raymond, binago ni Daslan at ng 5 5-clawed Divine Dragon Elders ang kanilang ekspresyon. Hindi nila akalain na ang hiling ni Raymond ay magiging napakalakas. Hindi pwede. Bago pa makasagot si Daslan, sumigaw si Diego, ang Dragon Cleansing Pool ay ang sagradong lupain ng aming Dragon Clan.
Tanging ang 5 clawed na Golden Dragon ang pinapayagang pumasok sa pool. Mansion Master Darfield, huwag lumampas sa hangganan. Huwag lumampas sa hangganan. Napangiti si Raymond sa sinabi ni Diego. Okay lang kung tatanggihan mo ang anak ko na makapasok sa Dragon Cleansing Pool, gayunpaman, gusto kong buhay mo ang kapalit nito. Gusto kong makita kung mas mahalaga ba ang buhay mo o mas mahalaga ang Dragon Cleansing Pool. Dapat mong pag-isipang mabuti. Kahit na hindi ka makapasok sa Dragon Cleansing Pool sa loob ng 3 taon, maaari mo pa rin itong pasukin pagkatapos ng 5,000 taon. Kung mamamatay ka, huwag kang matakot ng 5,000 taon. Para makapasok sa Dragon Cleansing Pool kahit makalipas ang 50,000 taon. Malakas at malinaw na sinabi ni Raymond. Bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa puso ni Diego. Nagpanik siya, namutla ang mukha. Bagamat alam niyang paprotektahan siya ng Dragon Clan, talagang takot pa rin siya kay Raymond. Ang Dragon Cleansing Pool ay ang sagradong lupain ng Dragon Clan na magbubukas tuwing 5,000 taon. Ang pool ay nag-alaga ng lahat ng uri ng kakanyahan ng langit at lupa dito. Dahil sa isang beses lang ito nagbubukas tuwing 5,000 taon, isang tao lang ang pinayagang makapasok. Ito ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isang gininto ang pagkakataon sa Dragon Clan. Dahil dito, ang lugar ay karaniwang nakalaan para sa mga batang 5-clawed Golden Dragons. Matapos makapasok ang 5-clawed Golden Dragon sa Dragon Cleansing Pool, bukod sa pagpapabuti ng kanyang cultivation base, ilalabas din nito ang kanyang buong potensyal. Sinasabing ang Dragon Cleansing Pool ay maaaring magpalabas ng potensyal sa bawat bahagi ng katawan ng isang tao. Kahit na ang kasalukuyang clan leader ng Dragon Clan, si Daslan, ay hindi pa nakapasok sa Dragon Cleansing Pool. Sa katunayan, ang kwento ni Daslan ay maaaring ituring na isang trahedya. Noong bata pa siya, may isa pang 5-clawed Golden Dragon na kasing edad niya. Ang 5-clawed Golden Dragon ay medyo mas outstanding kaysa sa kanya at nanalo ng pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool nang magbukas ito halos 5,000 taon na ang nakalilipas. Bago pumasok sa Dragon Cleansing Pool, ang 5-clawed Golden Dragon na iyon ay mas malakas lang ng kaunti kaysa kay Daslan. Gayunpaman, pagkatapos niyang lumabas sa Dragon Cleansing Pool, madali niyang natalo si Daslan. Kitang-kita kung gaano pambihira ang Dragon Cleansing Pool. Noon, ang 5-clawed Golden Dragon na iyon ay kinilala bilang susunod na clan leader ng Dragon Clan. Gayunpaman, siya ay mayabang at nagdulot ng gulo kung saan-saan pagkatapos niyang lumabas sa Dragon Cleansing Pool dahil ang kanyang lakas ay higit sa lahat maliban sa clan leader noong panahong iyon. May chismis na kalaunan ay nasaktan niya ang isang batang miss mula sa isang malakas na puwersa mula sa Upper Province na dumating sa Lower Province sa isang paglalakbay at pinatay ng mga subordinate ng batang miss. Dahil doon, ang 5-clawed Golden Dragon na dapat mamuno sa Dragon Clan sa kaluwalhatian pagkatapos na makapasok sa Dragon Cleansing Pool ay namatay ng ganoon. Ito ang pinakamalaking pinagsisisihan ng Dragon Clan. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, si Daslan, ang ekstrang tagapagmana, ay nagtagumpay na kunin ang posisyon ng clan leader. Isa siya sa iilang clan leader sa kasaysayan ng Dragon Clan na hindi pa nakapasok sa Dragon Cleansing Pool. Hindi na bata si Daslan, at ang kanyang lakas ay bumuti ng husto na kahit na siya ay papasok sa Dragon Cleansing Pool ngayon, ang silid para sa pagpapabuti ay limitado. Kaya naman, para sa pagbubukas ng Dragon Cleansing Pool sa loob ng 3 taon, binalak ni Daslan na pasukin ito ni Diego. Naniniwala siyang malalampasan siya ni Diego at magiging isang makapangyarihang clan leader pagkatapos makapasok sa Dragon Cleansing Pool. Kahit na malakas si Daslan, dahil hindi pa siya nakapasok sa Dragon Cleansing Pool, hindi niya naabot ang antas kung saan kaya niyang tumayo sa itaas ng lahat sa Lower Province. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-ingat kapag nahaharap sa mga pinuno mula sa mga puwersang may katulad na lakas tulad ni Raymond. Dapat tandaan na bukod sa kanya, ang bawat clan leader na nakapasok sa Dragon Cleansing Pool ay halos hindi magagapi sa Lower Province bago sila umalis patungo sa Upper Province alinsunod sa batas ng Dragon Clan. Malinaw kung gaano kapakipakinabang ang Dragon Cleansing Pool. Dahil dito,
Nang sabihin ni Raymond na ang kanyang kondisyon ay para sa kanyang anak na makapasok sa Dragon Cleansing Pool, si Diego ay nagsalita sa isang sandali ng gulat, ganap na nakalimutan na si Raymond ay isang taong hindi niya kayang saktan. Sabik na sabik siya dahil ayaw niyang sundan ang yapik ni Daslan. Sa lahat ng clan leaders ng Dragon Clan, ang buhay ni Daslan ay itinuturing na isang trahedya. Kung ang pagkakataon ni Diego na makapasok sa Dragon Cleansing Pool sa loob ng 3 taon ay aalisin ni Alvin, ang kanyang buhay ay magiging isang trahedya tulad ni Daslan. 1584. Ang Dragon Cleansing Pool ay magbubukas pagkatapos ng 3 taon. Sa palagay ni Diego, kung makapasok siya sa oras na iyon, tiyak na sasailalim siya sa isang malaking pagbabago, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na malalampasan si Daslan. Gayunpaman, kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, mapapalampas niya ang pinakamagandang oras para pasukin ito. Ito ay magiging walang kabuluhan kahit na makapasok siya dito pagkatapos ng isa pang 5,000 taon. Bagamat ang mga dragon ay may mahabang buhay, ang mga wala pang 5,000 taong gulang lamang ang itinuturing na bata. Kapag ang isa ay umabot na sa edad na 5,000, karamihan sa mga bagay ay nakalagay na sa mga bato. Halimbawa, ang mga dragon na iyon na ang likas na talento ay karaniwan pa rin pagkatapos nilang maging 5,000 taong gulang ay hindi makakamit ang anumang mahusay sa kanilang buhay. Napatay ni Raymond ang lahat ng kanyang pag-asa sa isang pangungusap lamang. Paano niya ito matatanggap? Gayunpaman, sa harap ng determinasyon ni Raymond, hindi siya nang ahas na magsalita ng marami. Nakatingin lang siya kay Daslan habang nagmamadaling nagpadala ng voice transmission papunta sa kanya. Clan Leader, ang Dragon Cleansing Pool ang pundasyon ng ating Dragon Clan. Ito ay nagbubukas lamang ng isang beses bawat 5,000 taon, hindi mo maibibigay ang pagkakataong ito kay Raymond. Kung ang isang tagalabas ay gagamit ng Dragon Cleansing Pool sa loob ng 3 taon, ang ating Dragon Clan ay kailangang manahimik sa loob ng isa pang 5,000 taon. Tumama sa ulo ang mga salita ni Diego. Bilang isang 5-clawed Golden Dragon, natural, alam niya ang tungkol sa mga ambisyon ni Daslan at kung paano siya napuno ng panghihinayang dahil hindi siya nakapasok sa Dragon Cleansing Pool. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng panghihinayang si Daslan dahil hindi niya napabuti ang kanyang lakas. Napuno siya ng panghihinayang dahil hindi siya naging sapat na makapangyarihan upang magdala ng kaluwalhatian sa angkan ng dragon dahil sa hindi niya pagpasok sa Dragon Cleansing Pool. Bagamat ang kasalukuyang Dragon Clan ay isa pa ring pinakamataas na puwersa sa Dao Martial Saintland, hindi ito maihahambing sa lumang Dragon Clan. Ang lahat ng ito ay dahil sa clan leader. Halimbawa, ang dating clan leader ay pumasok sa Dragon Cleansing Pool, at napakalakas niya na halos hindi na siya magagapi. Pinangunahan niya ang Dragon Clan sa tuktok ng Lower Province sa Dao Martial Saintland. Sa panahong iyon, kakaunti ang mga puwersa na maglalakas loob na kumilos laban sa angkan ng dragon sa Lower Province ng Dao Martial Saintland. Kahit na ang kasalukuyang Dragon Clan ay maaaring mukhang malakas sa ibabaw, ang kanilang sitwasyon ay lumala. Ang lahat ay nagugat sa katotohanan na ang Dragon Clan ay walang malakas na puwersa, at ang kakulangan ng lakas ay dahil sa clan leader. Bilang clan leader ng kasalukuyang henerasyon, hindi sapat ang lakas ni Daslan. Kung hindi siya mapipilitang makipagkompromiso kay Raymond ngayon. Kung ito ang dating clan leader ng Dragon Clan, hindi siya matatakot kay Raymond dahil halos hindi na siya magagapi sa Lower Province ng Dao Martial Saintland. Nireranggo din siya sa top 3 nanogram Supreme Saint ranking noon. Nakaramdam ng pagkadismaya si Daslan nang marinig niya ang voice transmission ni Diego. Kung hindi dahil sa Diego na nagdudulot ng gulo, nasa ganoong posisyon kaya ang Dragon Clan. Kung hindi siya gagawa ng anumang gulo, hihingi ba si Raymond ng ganoong kahilingan? Gayunpaman, kahit na walang voice transmission ni Diego, hindi rin papayag si Daslan sa kondisyon ni Raymond. Matagal nang nagpasya si Daslan na huwag pumasok sa Dragon Cleansing Pool kapag ito ay magbubukas makalipas ang 3 taon. Binalak niyang ibigay ang pagkakataong iyon kay Diego dahil siya ang papalit sa kanya bilang susunod na clan leader.
Kung pumasok si Diego sa Dragon Cleansing Pool, tiyak na magdadala siya ng karangalan sa Dragon Clan. Sa oras na iyon, hanggat binibigyan ng panahon si Diego para lumaki, kahit na ang Azure Cloud Mansion o ang Mountain Shade Black Market, hindi na sila dapat katakutin ng Dragon Clan. Si Daslan ay isang karampatang leader ng clan. At least, lagi niyang uunahin ang kapakanan ng angkan kaysa sa kanya. Kung siya ay isang makasarili na tao, tiyak na hindi niya papayagan si Diego na pumasok sa Dragon Cleansing Pool. Bagamat hindi gaanong bubuti ang lakas ni Diego kung papasok siya sa Dragon Cleansing Pool, hindi niya tatalikuran ang pagkakataong makapasok sa pool kung siya ay makasarili. Gaya nga ng kasabihan, kahit ang pinakamaliit na lamok ay may laman. Dahil sa pagmamalasakit niya sa kapakanan ng Dragon Clan ay pumikit siya at hinayaan si Diego na gawin ang lahat ng gusto niya. Halimbawa, alam ni Daslan nang pinaalis ni Diego ang kanyang anak, si Devin the Five-Clawed Devil Dragon. Gayunpaman, hindi niya ito ipinahayag sa sinuman. Dati, noong binyantaan siya ni Diego at humingi ng tulong para hanapin si Alvin, hindi rin niya ito tinanggihan. Hindi natatakot si Daslan kay Diego. Natakot siya na iwan ni Diego ang Dragon Clan sa galit. Sa oras na iyon, mawawala ng tagapagmana ang Dragon Clan, at siya ang mananagot dito. May ginawa man siyang labag sa konsensya niya para kay Diego, lahat iyon ay para sa kinabukasan ng Dragon Clan. Iyon ang uri ng tao, o dragon, na si Daslan. Buong buhay niya ay nabuhay siya para sa Dragon Clan. Sa makatuwid, imposibleng pumayag siya sa kondisyon ni Raymond. Huminga ng malalim si Daslan at tumingin kay Raymond bago siya nagsabi ng may katiyakan, Mansion Master Darfield, dahil alam mo ang tungkol sa Dragon Cleansing Pool ng aming Dragon Clan, dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang Dragon Cleansing Pool para sa Dragon Clan. Dapat mong malaman na hindi papayagan ng Dragon Clan ang mga tagalabas sa Dragon Cleansing Pool. Nasabi ko na ito. Makakalimutan natin ang Dragon Cleansing Pool. Gayunpaman, kailangan mong ibigay sa akin si Diego. Mahinahong sabi ni Raymond habang nakatingin kay Diego. Mula sa simula hanggang sa huli, tila hindi siya nagulat sa pagtanggi ni Daslan. Mansion Master Darfield, pinapahirapan mo ako, sabi ni Daslan sa malalim na boses. Ginagawa mong mahirap ang mga bagay para sa iyo. Nagdilim si Raymond habang nanunuya. Daslan, parang nagkakamali ka. Ako ba, si Raymond, ay pumunta sa Dragon Clan para maghanap ng gulo ng walang dahilan. Kung ang mga tao mula sa Dragon Clan ay hindi lumampas sa hangganan, hindi man lang ako tatauntong sa shithole na ito kahit na imbitahan mo ako. Shithole. Walang maraming tao ang maglalakas loob na sabihin ito sa Dao Marshall Saintland, ngunit sinabi ito ni Raymond. Namutla nito ang ilang Five-Clawed Divine Dragon Elder, kasama si Chadrick sa pangunguna. Gayunpaman, hindi pa rin sila naglakas loob na ipakita ang kanilang kawalang kasiyahan. Ang Mansion Master ay halatang galit na galit sa sandaling ito. Sino naman ang mag-i-provoke sa kanya ng ganitong oras? Hindi sila bobo. Mansion Master Darfield, aminado akong mali ang Dragon Clan sa bagay na ito. Bukod sa dalawang kondisyon na iyon, papayag ako sa kahit ano, walang magawang sabi ni Daslan sabay buntong hininga. Nakaramdam siya ng pait. Kung ang taong pumasok sa Dragon Cleansing Pool 5,000 taon na ang nakalilipas ay siya, wala sana siya sa ganoong posisyon. Kung siya ang pumasok sa Dragon Cleansing Pool noon, tiwala siya na tiyak na magkakaroon siya ng lakas para madaling talunin si Raymond. Hindi ako interesadong gumawa ng pangatlong kahilingan. Mahinang sabi ni Raymond. Si Daslan, Diego, at ang iba pang Five-Clawed Divine Dragon Elders ay nagbago ng husto. Hindi nila inasahan na si Raymond ay hindi sumusuko. Kinailangan nilang payagan ang kanyang anak na pumasok sa Dragon Cleansing Pool sa loob ng 3 taon o hayaan siyang patayin si Diego. Mansion Master Darfield. Dumilim ang mukha ni Daslan habang nakasimangot. Pinag-isipan niyang akayin si Raymond palayo sa ari-arian ng Dragon Clan para lumaban. Hindi ko patapos ang aking pangungusap, pinutol ni Raymond si Daslan at mahinang sinabi, bagamat hindi ako interesadong gumawa ng pangatlong kahilingan, handa akong makipag-ayos sa mga kondisyon ng aking anak na makapasok sa Dragon Cleansing Pool.
Magiging patas din ang mga kondisyon para sa iyong Dragon Clan. Kung papayag ka, aalis ako at kakalimutan ko ang paglabag ni Diego. Nagkatinginan si Daslan at ang ilang 5-clawed Divine Dragons at nakita ang mga pagdududa sa isa't isa. Pakisabi sa amin kung ano ang nasa isip mo, Mansion Master Darfield. Mabilis na tiningnan ni Daslan si Raymond na may pinanibik na makinig. Sa pagkakaalam ko, bagamat ang Dragon Cleansing Pool ng Dragon Clan ay magbubukas sa loob ng 3 taon, ang eksaktong oras ng pagbubukas nito ay pagpapasya ng clan leader ng Dragon Clan. Kung tutuusin, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay maantala mo ang pagbubukas ng hanggang 6 na taon, di ba? Tanong ni Raymond habang nakatingin kay Daslan. Maraming alam talaga ang Mansion Master Darfield tungkol sa Dragon Cleansing Pool ng aming Dragon Clan. Mapait na ngumiti si Daslan habang sinusumpa niya si Raymond sa loob. Matagal na siguro niyang pinagnanasaan ang Dragon Cleansing Pool nila. Kung hindi, paano niya malalaman ang tungkol sa pool? Totoo na makakapagpasya ako kung kailan bubuksan ang Dragon Cleansing Pool, ngunit maaari ko lamang itong i-delay hanggang 3 taon. Kung walang papasok sa pool pagkatapos ng 6 na taon, isasara ito sa susunod na 5,000 taon. Parang katulad ito ng alam ko, sabi ni Raymond na nakayuko habang nakatingin kay Diego, ang kondisyon ko ay i-delay ang pagbubukas ng Dragon Cleansing Pool sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin, bubuksan mo ito pagkatapos ng 5 taon. Bago mo buksan ang Dragon Cleansing Pool, lalabanan ng anak ko si Diego, at ang mananalo ay papayagang makapasok sa pool. Kontento ka na ba sa kondisyong ito, Clanor Daslantes pa? Mag-away tayo. Habang nagsasalita si Raymond, tumingin ulit siya kay Daslan na para bang handa siyang umatake. 5 taon. Nang marinig ni Daslan ang mga salita ni Raymond, hindi siya agad pumayag dito. Sa halip, tumingin siya kay Diego. Sa mga clansmen ng Dragon Clan na naroroon, tanging si Diego lang ang nakatagpo ng anak ni Raymond, si Alvin. Nangangahulugan ito na mas alam niya ang tungkol kay Alvin kaysa sa kanila. Gayunpaman, nang tumingin si Daslan kay Diego, nakita niya na kumikinang ang mga mata ni Diego nang may kumpiyansa na tila interesado siya sa kahilingan ni Raymond. Diego, may tiwala ka ba? Nagtanong si Daslan sa pamamagitan ng voice transmission para makakuha ng karagdagang kumpirmasyon. Clan leader, ay pangako mo sa kanya. Sagot ni Diego through voice transmission, he sounded very confident. Nakilala ko si Alvin dati. Bagamat ang galing ng kanyang likas na talento, katamtaman lang siya. Pabayaan ng 5 taon, kahit nabigyan siya ng 10 o 20 taon, hindi pa rin niya ako kayang talunin. Itong si Raymond ay minamaliit talaga ako hanggang sa punto na talagang nag-propose pa siya ng ganoon. Puno ng paghamak ang boses ni Diego. Sigurado ka? Medyo nagdadalawang isip pa si Daslan. Dahil gumawa ng ganoong kahilingan si Raymond, dapat siyang maging kumpiyansa. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Kung mabibigo ka sa oras na iyon, hindi ka lang mawawalan ng pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool, ngunit sa oras na iyon, ang Dragon Clan ay kailangang manahimik para sa isa pang 5,000 taon. Kung matatalo ka, hindi lamang mawawala sa iyo ang isang bagay na lubhang kapakipakinabang para sa iyo, ngunit ikaw ay maituturing na clanner. Isang makasalanan sa Dragon Clan. Ang mga sinabi ni Daslan ay tila nagkaroon ng epekto kay Diego dahil agad siyang tumahimik. Sa isip ni Diego, paulit-ulit niyang nire-replay ang eksena nang makilala niya si Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinagot niya si Daslan ng may katiyakan, clan leader. Sigurado ako. Bagamat may likas na talento si Alvin, hindi ito sapat para makipagkompetensya sa akin sa loob ng 5 taon. Sino ang nakakaalam kung mabubuhay pa siya hanggang sa panahong iyon? Kahit na mayroon siya, lubos akong kumpiyansa na matatalo ko siya. 1585. Nang maalala ni Diego ang sinabi niya kay Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market tungkol kay Alvin, mas gumaan ang pakiramdam niya. Sa kanyang opinyon, maaaring hindi na mabubuhay si Alvin pagkatapos ng 5 taon. Nabuhay man siya, hindi siya katapat para sa kanya. Tiwala si Diego sa kanyang lakas.
Sa tingin niya ay matatalo ako ni Alvin sa loob ng 5 taon. Tiyak na nananaginip siya. Ang puso ni Diego ay napuno ng paghamak sa karagdagang kondisyon ni Raymond. Hindi niya akalain na matatalo siya ni Alvin kahit makalipas ang 5 taon. Clan leader, sa palagay ko, takot lang si Raymond sa Dragon Clan. Ito siguro ang dahilan kung bakit siya nag-request ng ganoon. Hiningi niya lang ito bilang paraan. Malamang alam niyang hindi rin ako matatalo ng kanyang anak pagkatapos ng 5 taon, sabi ni Diego kay Daslan sa pamamagitan ng voice transmission. Masarap ang pakiramdam niya sa sarili niya. Gayunpaman, si Daslan ay isang maingat na tao. Hindi naman sa hindi ko naisip ang sinabi mo, pero napakamalas na mangyari. Mula nang umangat si Raymond sa hanay, napakalakas ng loob niya. Sigurado akong alam mo kung paano ang orihinal na Azure Cloud Mansion, ngunit sinuportahan niya ang Azure Cloud Mansion gamit ang kanyang lakas. Maging sina Kumi at Rong Yuan na walang malasakit sa kanya sa naunang Mansion Master ng Azure. Ang Raymond na ito ay hindi ordinaryong tao. Ang katotohanan na gumawa siya ng ganoong kahilingan, kasama ng kanyang konsesyon, malamang na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng Dragon Clan ang kanyang anak na ipaglaban ang karapatang makapasok sa Dragon Cleansing Pool, patuloy na sinasabi ni Daslan. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa pagsang-ayon sa kahilingan ni Raymond. Batay sa pag-uugali ni Raymond, halatang ito ang kanyang bottom line. Sa makatuwid, kahit na si Daslan ay hindi ganap na pumayag sa kondisyon ni Raymond, hindi niya ito tahasan na tinanggihan. Gusto niyang marinig ang opinyon ni Diego. Pagkatapos ng lahat, si Diego ang huling taong nagnanais na magkaroon ng pagkakataon ng iba na makapasok sa Dragon Cleansing Pool. Gayunpaman, si Diego ay tila napakatiwala batay sa kanyang pag-uugali. Alam ni Daslan na kailangan niyang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon nang makita niyang dumilim ang mukha ni Raymond at nagsimulang umangat ang Devil Chi sa kanyang katawan. Diego, sigurado ka bang dapat akong pumayag sa kanyang kondisyon? Tinanong muli ni Daslan si Diego sa pamamagitan ng voice transmission. Sumasang-ayon sa kanyang kondisyon. Sa aking palagay, sinusubukan lamang niyang kumilos ng misteryoso, sagot ni Diego nang may katiyakan. Nang makita ni Daslan kung gaano determinado si Diego, kasama ang pressure mula kay Raymond, tumango siya sa huli at sumang-ayon dito. Mansion Master Darfield, papayag ako sa iyong kondisyon. Ang petsa ng pagbubukas ng Dragon Cleansing Pool ay 5 taon mula ngayon. Kung ang iyong anak na si Alvin ay kayang talunin si Diego pagkatapos ng 5 taon, pagkatapos ay maaari siyang pumasok sa pool. Kapag natalo ang iyong anak, si Diego ay papasok sa pool. Dahil pumayag dito ang clan leader Daslan, mangyaring ibigay ang isa sa mga susi para mabuksan ang Dragon Cleansing Pool. Mas gugustuhin bang ibigay ni clan leader Daslan ang Sun Key o ang Lunar Key para sa aking pag-iingat? Mahinang sabi ni Raymond matapos pumayag si Daslan sa kanyang kondisyon. Ang Dragon Cleansing Pool ng Dragon Clan ay magbubukas ng 1 beses bawat 5,000 taon. Ito ay bubuksan gamit ang 2 susi na ipinasa sa Dragon Clan. Ang 2 susi, ang Sun Key at ang Lunar Key, ay kailangang gamitin ng sabay upang buksan ang Dragon Cleansing Pool. Ang mga susi ay karaniwang itinatago ng clan leader ng Dragon Clan. Dahil dito, hiniling ni Raymond ang isa sa mga susi mula kay Daslan. Mansion Master Darfield, hindi na ito kailangan, di ba? Sa tingin mo ba ako, ang clan leader ng Dragon Clan, ay tatanggi sa ating kasunduan? Sabi ni Daslan na nakakunot ang noo. Parehong ang Sun Key at ang Lunar Key ay isang sagradong pag-aari ng Dragon Clan. Natural, ayaw ibigay ni Daslan ang sino man sa kanila kay Raymond kahit na ito ay pansamantala lamang. Nag-aalala ako, diretsyong sagot ni Raymond. Sa sobrang prangka nito ay agad na nagdilim ang mukha ni Daslan dahil naramdaman niyang kinu-question ni Raymond ang kanyang integridad. Mansion Master Darfield, kung hindi ka naniniwala sa akin, paano kung sumusumpa ako sa panunumpa ng parusa sa kidlat? Tumingin si Daslan kay Raymond. Natural, kailangan mong manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Gayunpaman, dapat na mayroon akong isa sa mga susi para buksan ang Dragon Cleansing Pool kasama ko.
Huwag kang mag-alala, Clan Leader Daslan, makalipas ang 5 taon, hindi alintana kung manalo o matalo ang aking anak, ibabalik ko sa iyo ang susi. Maaari akong manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat tungkol dito, sabi ni Raymond. Nang marinig ni Daslan ang mga salita ni Raymond, wala siyang paraan para pabulaanan ito. Kung siya ay patuloy na tumanggi, ito ay nagpapakita lamang na si Daslan ay nakaramdam ng pagkakasala. Diego, sana hindi mo ako bigwan, naisip ni Daslan sa sarili bago niya kinuha ang isang susi na hugis crescent na may pagtaas ng kamay. Ang susi ay parang gawa sa jade. Tila nagbubuga ito ng mahinang liwanag ng matano sa ilalim ng araw. Ito ay katangi-tangi. Ang susi ay isa sa mga susi upang mabuksan ang Dragon Cleansing Pool, ang Lunar Key. Matapos kunin ang Lunar Key mula kay Daslan, parehong nanumpa sina Daslan at Raymond sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Si Daslan ay nanumpa sa panunumpa ng parusa sa kidlat na kung matatalo ni Alvin si Diego, papayagan niya itong makapasok sa Dragon Cleansing Pool. Sa kabilang banda, nanumpa si Raymond na hindi niya ipagpatuloy ang usapin tungkol sa Dragon Cleansing Pool kung matalo si Alvin kay Diego, at ibabalik niya ang susi ng buo sa angkan ng dragon. Pagkatapos manampa ng mga panunumpa, sumulyap si Raymond kay Daslan at sinabing, Clan Leader Daslan, magkikita tayo sa loob ng 5 taon. Kasunod nito, tumalikod siya at umalis kasama si Kumi nang hindi na hinintay na sumagot si Daslan. Nawala sila sa harap ng lahat sa isang kisap lang ng mata. Clan Leader, ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay halatang tiwala sa kanyang anak nang imungkahi niya iyon. Hindi ka ba masyadong mapusok para pumayag ng ganoon kadali? Nakakunot ang noo na tanong ng 5-clawed green dragon na si Bert. Nagsimula ring sumimangot si Chadwick at ang iba pang 5-clawed divine dragon elders. Sa tingin mo ba kaya ko pang tumanggi sa stage na ito? Base sa ugali ni Raymond kanina, iyon ang bottom line niya. At saka, si Diego ang pinaka nakakaalam tungkol sa anak niya. Kahit siya sa tingin niya dapat pumayag ako. Do you think I should have rejected him? Mahinang sabi ni Daslan. Agad na tumingin si Chadwick at ang iba pa kay Diego at nagsimulang magtanong sa kanya, Diego, tiwala ka ba talaga? Diego, hindi ka ba kumagat ng higit sa kaya mong nguyain? Maging tapat ka lang kung sa tingin mo ay hindi ka mananalo. Kapag natalo ka pagkalipas ng 5 taon, hindi ka lang palalampasan ang gininto ang pagkakataon, kundi magiging makasalanan ka rin sa angkan ng dragon. Diego, hindi ito biro. Isa-isang kinausap ng 5-clawed divine dragon elder si Diego. Mga matatanda, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Tumingin si Diego kay Chadwick at sa iba pa. Nakipag-usap na ako sa anak ni Raymond, si Alvin, dati. Sa huling pagkakataon na nakilala ko siya, isa lang siyang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Sa tingin mo, matatalo ba ako ng Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator sa loob ng 5 taon? Kahit na hindi sa kanyang anak na si Darfield Rudiment ay bigyan siya ng parehong basing fang, kahit na ang kanyang anak na si Darfield Rudiment, edad, hindi magiging match sa akin ang anak niya. Pagkasabi nun, ngumuso si Diego at umalis. Bagamat may kumpiyansa na nagsalita si Diego, hindi siya naglakas loob na magpakalma pagdating sa paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang seryosong bagay. Nagplano siyang gumugol sa susunod na 5 taon sa closed-door cultivation. Kamakailan, napagtanto niya na ang bottleneck ng kanyang cultivation base ay lumuluwag, kung gagawa siya ng isa pang pag-unlad, ang kanyang lakas ay maihahambing sa 5-clawed purple dragon, si Elder Jessa. Pagkalipas ng 5 taon, sapat na ang kanyang kumpiyansa na talunin ang 5-clawed green dragon elder, si Bert. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na naramdaman ni Diego na sapat na ang kapangyarihan ni Alvin para banta siya sa loob ng 5 taon. Ito ay dahil gusto niyang talunin si Alvin sa isang napakalaking paraan upang ipakita kay Raymond kung gaano siya naging katanga. Bagamat hindi siya naglakas loob na kumilos ng marahas sa harap ni Raymond, sa kanyang puso, nais niyang mapunit siya sa 1,000,000 piraso. Natural, alam niyang hindi niya iyon kaya makakaganti na lang siya sa ibang paraan.
Ang pakikipaglaban kay Alvin sa loob ng 5 taon ay walang alinlangan na pagkakataon para sa kanya. Sa oras na iyon, siya ang magiging pinakamalakas at matatalo si Alvin, at siya namang magwawasak kay Raymond. Si Raymond, natural, ay walang kamalay-malay sa mga iniisip ni Diego. Kahit na alam niya, hindi siya maaabala tungkol dito. Pagkatapos umalis sa Dragon Clan, si Kumi na malapit na sumusunod sa likod ni Raymond ay hindi naiwasang magtanong, Lord Mansion Master, matatalo ba talaga ng Young Mansion Master si Diego sa loob ng 5 taon? Bagamat hindi pa lumalago si Diego sa kanyang buong kapangyarihan, isa pa rin siyang 5-clawed Divine Dragon. Sila ang mga monarko ng Dragon Clan kung tutuusin. Dragon Elder sa Dragon Clan. Batay sa mga salita ni Kumi, halatang hindi niya akalain na matatalo ng kanyang Young Mansion Master si Diego sa loob ng 5 taon. Kung tutuusin, nakikita niya ang bloodline ni Diego. Kahit na ang kasalukuyang Diego ay itinuring na malakas. Kahit na hindi siya umunlad sa 5 taon na ito, maaaring hindi pa rin siya katapat ng Young Mansion Master. Kumi, hindi ka tagalabas kaya hindi ko ito itatago sa iyo, kumikinang ang mga mata ni Raymond habang dahan-daang sinabi, kalooban ng matandang propeta na hiniling ko iyon. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi sigurado kung matatalo ng anak ko si Diego sa loob ng 5 taon dahil medyo hindi ito makatotohanan. Nang matapos ni Raymond ang kanyang pangungusap, bumaantong hininga siya. Ang matandang propeta. Matapos marinig ni Kumi ang mga salita ni Raymond, nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, iyon ang pangalawang pagkakataon na nakilala ko ang matandang propeta. Siya ang pumunta para makita ako sa Asher Cloud Mansion. Napakalalim ng kanyang cultivation base na nagawa niyang lumitaw sa harapan ko bago ko pa man napansin ang kanyang presensya. Dapat alam mo ang ibig sabihin nito, mataimtim na sabi ni Raymond. Siya. Hindi pwedeng maging powerhouse mula sa Upper Province, di ba? Tanong ni Kumi pagkatapos niyang mapabuntong hininga. Sigurado ako na siya ay mula sa Upper Province. At saka, pakiramdam ko ang kanyang lakas ay itinuturing na top tier kahit na sa Upper Province, patuloy na sabi ni Raymond. Narinig ko na ang matandang propeta ay napakamailap. Maraming beses na siyang hinanap ni Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Hindi ko alam na 2 beses na siyang nakilala ni Lord Mansion Master. At saka, siya ang pangalawang beses na pumunta sa iyo, nakangiting sabi ni Kumi. 1586. Kung alam ni Dugo na dumating ang matandang propeta upang makita ka sa sarili niyang inisyatiba, malamang na magagalit siya. Isang malapad na ngiti na mas pangit kaysa sa umiiyak na mukha ang lumitaw sa mukha ni Kumi habang iniisip niya ang galit na mukha ng leader ng Mountain Shade Black Market na si Dugo. Bahagyang ngumiti si Raymond ngunit walang sinabi. Sa katunayan, nakita niya rin itong kakaiba. Napakaswerte niya sa unang pagkakataon na nakatagpo niya ang matandang propeta. Nagulat siya nang matuklasan niyang ang matandang propeta ay handang hulaan ang hinaharap ng kanyang anak. Sa pangalawang pagkakataon, dumating ang matandang propeta sa kanyang sariling kagustuhan patungkol sa kanyang anak. Ito ay mas ikinagulat niya. Siya ay naguguluhan. Anong kagandahan ang mayroon ang kanyang anak upang makagawa ng isang powerhouse na tulad ng pag-aalaga sa kanya ng matandang propeta? Nakaisip si Raymond ng maraming teorya sa kanyang isipan, ngunit lahat ng ito ay medyo hindi makatotohanan. Gayunpaman, mula nang dumating si Rong Yuan upang ipaalam sa kanya na ang angkan ng dragon ay naghahanap sa kanyang anak na si Alvin, ng buong lakas, ang kanyang paggalang sa matandang propeta ay lalong lumakas. Ito ay dahil binanggit ng matandang propeta ang angkan ng dragon noong binisita niya ito sa pangalawang pagkakataon. Kahit na hindi sinabi ng matandang propeta kung ano ang eksaktong mangyayari, hiniling niya kay Raymond na ipaglaban ang pagkakataon para sa kanyang anak na makapasok sa Dragon Cleansing Pool kung posible. Bukod dito, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng Dragon Cleansing Pool sa Dragon Clan. Sinabi pa niya na ang magkabilang panig ay makikipagkompromiso at gagawa ng 5 taong kasunduan sa mahalagang sandali. Ang 5 taong kasunduan ay dapat na tinutukoy ang kasunduan na ginawa niya kay Daslan kanina.
Si Raymond ay sinunod ang payo ng matandang propeta at ginawa ang sinabi sa kanya. Bagamat hindi inakala ni Raymond na matatalo ng kanyang anak si Diego sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa matandang propeta. Naniniwala siya sa kakayahan ng matandang propeta na ganap na mahulaan ang hinaharap. Kaya naman hindi siya nag-alinlangan sa kanyang mga sinabi. Ito ay dahil dito na humantong sa kasunod na kaganapan. Pagkatapos noon, nalaman din ni Kumi ang lahat ng nangyari kay Raymond. Namangha din siya dito. Narinig ko na ang kakayahan ng matandang propeta na mahulaan ang hinaharap sa nakaraan, sa pagkakataong ito ay naranasan ko na rin ito sa wakas. Marahil, nang siya ay dumating upang hanapin ka, alam na niya ang tungkol sa relasyon ng Young Mansion Master at ng Dragon Clan. Lord Mansion Master, babalik na ba tayo sa Azure Cloud Mansion? Tanong ni Kumi habang nakatingin kay Raymond. Sa kanyang opinyon, ang Mansion Master ay dapat bumalik sa Azure Cloud Mansion ngayon at mag-utos ng paghahanap para sa Young Mansion Master. Hindi kami nagmamadaling bumalik sa Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, umiling si Raymond bilang tugon sa tanong ni Kumi. Pupunta tayo sa Greenwave Han Mansion. Greenwave Han Mansion. Natarante si Kumi nang marinig niya ang mga salita ni Raymond. Pumunta sa Greenwave Han Mansion. Oo, sa Greenwave Han Mansion. Kung hindi ako nagkakamali, dapat nandoon ang isa ko pang manugang. Iuuwi natin siya, nakangiting sabi ni Raymond. Bagamat hindi binanggit ni Alvin ang Greenwave Han Mansion sa Jade Token na iniwan niya sa Crimson Sky Kingdom ng Cloud Continent, batay sa mensaheng iniwan niya sa voice transmission Jade Sleeps, maaari niyang hulaan na ang kanyang manugang na babae, si Megan, ay nasa bahay ng isang batang miss, si Nympha, mula sa isa sa mga puwersa sa Dow Marshall Saint Land. Bukod dito, batay sa mga salita ni Kumi, ang mga tao mula sa Greenwave Han Mansion ay hayagang umalis sa Dow Marshall Saint Land mula sa Southside at hinanap ang dagat. Kasabay ng mensahe ng kanyang anak, nahulaan niya na malamang na hinahanap ng Greenwave Han Mansion ang kanyang anak, si Alvin. Nabanggit ng kanyang anak na umalis siya sa Half Moon Island kasama ang isang batang babae na tinatawag na Nympha, at naghiwalay sila dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari. Bukod dito, ayon sa paglalarawan ni Kumi, ang mga tao mula sa Greenwave Han Mansion na naghanap sa paligid ay pinangunahan ng isang beast tamer at isang babae. Ang babae ay marahil ang Nympha na binanggit ng kanyang anak. Napagpasyahan niya na ang kanyang manugang na babae, si Megan, ay dapat na pumunta sa Greenwave Han Mansion pagkatapos na wasakin ang Half Moon Island. Kaya naman, balak niyang pumunta sa Greenwave Han Mansion at iuwi ang kanyang manugang. Narinig kong binanggit ni Rosa ang manugang na ito. Pinupuri niya siya sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa kanya. Makikita ko na siya sa pagkakataong ito. Nang naisip ni Raymond na sa wakas ay makilala ang kanyang manugang na hindi pa niya nakikilala, napuno siya ng pananabik. Naturally, hindi alam ni Alvin na pumunta sina Raymond at Kumi sa Greenwave Han Mansion. Sa oras na ito, siya ay naglilinang sa kanyang silid. Hindi siya pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda upang linangin dahil nasa kakaiba siyang kapaligiran at dahil na rin sa kailangan niyang sundan ang Great Elder ng Driftblaze Sect sa paligid ng sekta. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagdilim ang langit. Sa gabi, ang langit ay pininturahan ng pula na para bang ito ay tinina ng dugo. Napakaliwanag nito. Ang mahusay na Young Master ng Sito Clan. Nandito ang dati mong kaibigan. Hindi ka ba lalabas at sasalubungin ako? Isang boses na tila pato ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Naglalaman ito ng true energy, sa makatuwid ito ay malinaw na narinig ni Alvin, na nakakagambala sa kanyang paglilinang. Hindi napigilan ni Alvin na kumunat kaagad ang kanyang mga kilay. Sa pakikinig pa lamang sa boses, alam na niyang hindi dumating ang taong iyon na may mabuting hangarin. Sino ito? Matapos matuklasan na ang tao ay dumating para sa hider, si Alvin ay lumabas ng kanyang silid sa tamang oras upang makita si hider na lumalabas sa kanyang silid na may malungkot na ekspresyon. Lumabas din si Harrison mula sa kabilang kwarto. Master Darfield. Si hider na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ay pilit na ngumiti at binati si Alvin pagkatapos niyang makita siya.
Mukhang dumating ang taong nasa labas para sa iyo, sabi ni Alvin. Oo, ito ay isang batang sect leader ng isang 7th rate na puwersa na nagkataong katunggali ng ating Sito clan. Noon pa man ay ayaw niya sa akin. Pasensya na kung naabala ka nito, Master Darfield. Aayusin ko ito kaagad. Nangako akong hindi ko siya hahayaang istorbohin ka, sabi ni Hyder habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi sana magagalit si Hyder kung mag-isa lang siya rito dahil may awayan sa pagitan nila. Ito ay normal para sa kanila. Gayunpaman, labis siyang nakonsensya dahil sa presensya ni Alvin. Pakiramdam niya ay ginulo ng kabilang partido ang kapayapaan at katahimikan ni Alvin. Sa mga mata ni Hyder, si Alvin ay parang senior, at siya ay isang taong iginagalang niya. Para guluhin ng taong iyon ang kapayapaan at katahimikan ni Alvin, ito ay walang pinagkaiba sa paghampas sa kanyang mukha. Pupunta ako at titingnan kasama ka, sabi ni Alvin. Sige. Hindi tumanggi si Hyder. Lumipad siya palabas ng mansyon kasama sina Alvin at Harrison. Sa kasalukuyan, may 2 taong nakatayo sa ere sa labas ng mansyon. Ang isa sa kanila ay isang binata na mukhang nasa edad ni Hyder, at ang isa naman ay mukhang celestial na matandang may puting buhok at kilay. Hindi tulad ng matanda, masasabi ni Alvin na ang binata ay anak ng isang mayaman batay sa kanyang magagandang pananamit at mapagmataas na ugali. Hindi niya kailanman nagustuhan ang ganitong uri ng mga anak ng mayayamang lalaki. Hindi na bago ang tunggalian natin, Hogan. Kadalasan, hahayaan ko na lang itong mag-slide kung sumigaw ka ng ganyan. Pero, inistorbo mo si Master Darfield ngayon. Tumingin si Hyder sa magandang damit na binata na may kumikinang sa kanyang mga mata habang sinabi niya sa mahinang boses, ikaw, humingi ka agad ng tawad kay Master Darfield. Master Darfield. Bagamat si Hyder ay seryosong-seryoso, si Hogan, ang magandang bihis na binata, ay ngumisi lang habang nakatingin kay Hyder ng nanunuya. Sa kalaunan, dama po ang kanyang tingin kay Alvin. Ito ba ang Master Darfield na binanggit mo? Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro, Hyder? Kahit anong tingin ko sa kanya, mukha siyang batang hindi gaanong matanda sa iyo. Gayunpaman, iginagalang mo pa nga na parang tatay mo siya. Plano mo bang kilalanin siya bilang iyong ama? Hindi ko akalain na magkakaroon ng kakaibang fetish ang Great Young Master. Ha. Sabi ni Hogan bago siya tumawa ng hindi mapigilan. Siya ay tahasang bastos. Hogan, naghahanap ka ng kamatayan. Nang marinig ni Hyder ang mga salita ni Hogan, hindi na niya ito matiis sa kabila ng kanyang magandang ugali. Siya ay umungol habang ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay bumubulusok palabas, na nagbabalak na atakihin si Hogan. Isang bakas ng pagmamalaki ang sumilay sa mga mata ni Hogan na para bang natapos niya ang isang misyon nang makita niya kung gaano galit si Hyder. Bagamat ito ay panandalian, malinaw na nakita ito ni Alvin. Agad siyang humakbang para pigilan ang pag-atake ni Hyder. Hindi mapigilan ni Hogan na kumunat ang kanyang mga kilay nang makita niyang pinipigilan ni Alvin ang Hyder. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kilay habang patuloy na nanunuya, sok-sok. Hyder, buong buhay mo bang itatago sa likod ng iyong ama? Dahil sa panghihimasok ni Alvin, medyo napatahimik si Hyder. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magalit nang marinig niya ang mga salita ni Hogan. Patuloy mong binabanggit ang salitang ama. Mukhang kailangan mo talaga, sabi ni Alvin habang walang pakialam na nakatingin kay Hogan. Ano ang? Dumilim ang mukha ni Hogan. Gusto niyang sabihin, ano ka ba? Gayunpaman, bago pa niya masabi ang salitang akaw, kumaibot si Hyder na parang nakatanggap lang siya ng ilang tagubilin. Mabilis siyang nagsalita na parang machine gun, anak, sabihin mo sa akin ang salitang akaw. Ikaw. Biglang lumabas si Hogan. Napakasunurin ng anak ko. Matingkad na ngumiti si Hyder. Namula ang mukha at mga mata ni Hogan nang makita niya iyon. Patuloy na sinabi ni Hyder, Hogan. Oh, ibig kong sabihin, anak, makinig ka sa iyong ama, at humingi ng tawad kay Master Darfield ngayon. Nakaramdam ng tuwa si Sito sa sandaling ito.
Bakit hindi niya natuklasan ang bahaging ito ni Alvin bago ito? Ito ay dahil sa paalala ni Alvin na siya ay nagmamadaling naglabas ng mga salita upang maglagay ng bitag para kay Hogan. Nahulog pa si Hogan sa bitag. Hyder, naghahanap ka ng kamatayan. Si Hogan ay hindi pa napahiya ng ganito, at agad siyang nagalit. Ang kanyang piercing aura ay lumabas at napuno ang hangin sa loob ng 100 meter radius. Tila mapupunit na ang espasyo. 1587. Paramount St. Rudiment Stage. Bumalatay ang takot sa mukha ni Hyder nang mapansin niya ang aura na pumupuno sa lugar sa loob ng 100 metrong radius. Bagamat isa lamang siyang Perfection St. Rudiment Stage Martial Cultivator, malinaw niyang nararamdaman na ito ay aura ng isang teritoryo. Ang True Energy Consolidated Territory ay ang teknik ng Paramount St. Rudiment Stage Powerhouse. Hindi niya inasahan na ang kanyang mortal na kaaway ay makakarating sa Paramount St. Rudiment Stage ng mas maaga kaysa sa kanya. The moment he recalled the earlier scene, napawisan siya ng malamig. Baka sinadya siyang kutsain ni Hogan para atakehin siya para makaganti siya gamit ang kanyang lakas sa Paramount St. Rudiment Stage. Siya at si Hogan ay pantay-pantay noong nasa Perfection St. Rudiment Stage pa si Hogan. Ngayong nakalusot na siya sa Paramount St. Rudiment Stage, natural na alam ni Hyder na hindi na siya katapat para sa kanya. Kapag naiisip ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Mabuti na lang at binigyan siya ni Master Darfield ng paalala kanina. Kung hindi, napahiya siya. Hyder, naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Hogan. Hindi na niya napigilan ang pagnanasang salakayin si Hyder. Ang kahihiyan na dulot ng Hyder ay pansamantalang nakalimutan niya ang kanyang orihinal na intensyon, na naging dahilan upang siya ang gumawa ng unang hakbang. Agad na kumunat ang noo ni Harrison nang makita niyang ipinakita ni Hogan ang kanyang cultivation base sa Paramount St. Rudiment Stage para salakayin ang Hyder. Gayunpaman, nang si Harrison ay gagawa ng kanyang hakbang upang tulungan si Hyder, ang matandang lalaki na may puting kilay sa likod ni Hogan ay itinoon ang kanyang aura sa kanya. Naging dahilan ito upang hindi siya maglakas loob na kumilos ng walang ingat. Harrison, hayaan ang nakababatang henerasyon na lutisin ang bagay sa kanilang sarili, walang pakialam na sabi ng matandang may puting kilay. Firms. Bagamat hindi natatakot si Harrison sa matandang may puting kilay, mahihirapan siyang tulungan si Hyder ngayong nakatuon ang atensyon ng matanda sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil naniniwala siyang hindi tatabi at manunood si Alvin. Tulad ng inaasahan ng Harrison, sa wakas ay nakakilo si Alvin nang mawala ang teritoryo ni Hogan at supalan na sana ang Hyder. Walang nakakita kay Alvin na gumawa ng anumang paggalaw, ngunit ang hangin sa loob ng 100 metrong radius ay muling nanginag. Isang mas matalas na aura ang lumabas kasama ng higit sa 10,000 solidified sword rays. Ang 10,000 sword ray ay nag-hover sa hangin, na naglalabas ng isang napakatalim na aura. Ang bawat sinag ng espada ay tila may kakayahang maghiwa sa anumang bagay. Ang 10,000 Swords Territory. Ang 10,000 solidified sword rays ay walang alinlangan na nagmula sa teritoryo na mabilis na pinakawalan ni Alvin. Sa sandaling lumitaw sila, agad nilang pinawalang bisa ang teritoryo ni Hogan na hindi pa ganap na pinakawalan. Ang kanyang 10,000 swords territory ay nabasag kaagad ang teritoryo ni Hogan. Napakadali nitong nawasak ang teritoryo ni Hogan dahil katatapos lang niyang makapasok sa Paramount St. Rudiment Stage, at hindi pa ganoon kataas ang kanyang mastery sa teritoryo. Tumigil ka. Hindi inaasahan ng matandang may puting kilay na gagawa si Alvin. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya na hayaan ang nakababatang henerasyon na harapin ang bagay sa kanilang sarili. Kahit na si Alvin ay may batang hitsura, siya ang iginagalang na pansamantalang tagapayo ng Sito clan kaya ang kanyang aktwal na edad ay kailangang mas matanda. Hindi ito dapat magkaiba sa kanya. Noong una, naisip niya na ang interim advisor ng Sito clan ay hindi gagawa ng hakbang sa nakababatang henerasyon dahil sa kanyang posisyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan ay gagawa ng hakbang kay Hogan, na walang awang ihahagis ang kanyang teritoryo at wawasak sa teritoryo ni Hogan.
Bagamat ang matandang may puting kilay ay nabigla sa teritoryo ni Alvin dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na teritoryo kung saan 10,000 espada ang sabay-sabay na lumitaw, labis siyang nagalit sa ginawa ni Alvin. Gayunpaman, sa sandaling gustong makialam ng matandang may puting kilay, pinigilan siya ni Harrison. Matandain, hindi ba sinabi mo kanina na hayaan ang nakababatang henerasyon na lutisin ang problema sa kanilang sarili? Babalik ka ba sa iyong mga salita? Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, malamig siyang ngumisi. Gayunpaman, lihim siyang natuwa. Pakiramdam niya ay hinukay lang ng oposisyon ang sarili niyang libingan. Harrison. How dare you mention the words younger generation? Siya ang pansamantalang advisor ng Sito clan, at ang kanyang cultivation base ay nasa imminent saint stage na. Sigurado akong halos kapareho ng edad niya ang clan leader ng Sito clan. Napangisi ang matanda na may puting kilay. Masyado kang nagkakamali. Bagamat siya ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan at isang nalalapit na saint stage martial cultivator, siya ay talagang mas bata ng kaunti kay Little Hyder, walang pakialam na sagot ni Harrison. Nakababatang henerasyon. Sa katunayan, malamang na ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan ang pinakabata sa mga naruroon. Medyo mas bata siya kay Hyder. Natural, alam ng matandang may puting kilay kung sino si Little Hyder. Hindi niya ito pinaniwalaan nang marinig niya na ang pansamantalang tagapayo ay mas bata kay Hyder. Para ma-verify ito, agad niyang inihagis ang kanyang spiritual secret tactic. Ang kanyang divine consciousness ay naunat at sinisiyasat ang edad ni Alvin. Di nagtagal, ang resulta na nakuha niya mula sa kanyang divine consciousness ay ang interim advisor ng Sito clan ay 36 na taong gulang pa lamang. 36 na taong gulang. Ang matandang may puting kilay ay ganap na nagulat nang matuklasan niya ang edad ni Alvin. Siya ay 36 na taong gulang pa lamang, at gayon pa man, ang kanyang cultivation base ay nasa nalalapit na stage ng santo. Ang ganitong uri ng likas na talento ay higit pa o mas mababa sa par sa Lady Flare mula sa Drift Blaze sect kung hindi ito malalampasan. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya si Alvin ay isang taong iginagalang ni Warwick, ang clan leader ng Sito clan, nakita niyang medyo katawa-tawa kung paano nagpakita ng labis na paggalang ang isang marangal na clan leader ng isang 7th rate na puwersa sa isang binata na 36 na taong gulang lamang. Kung kumalat ang bagong ito, gaano karaming tao ang maniniwala dito? Ha! Sa orihinal, walang intensyon si Alvin na saktan si Hogan matapos basagin ang kanyang teritoryo. Pagkatapos ng lahat, ang ikapitong rate na puwersa sa likod niya ay kapantay ng Sito clan. Bagamat makapangyarihan si Alvin, hindi siya masyadong mapagmataas para isipin na makakalaban niya ang isang 7th rate na puwersa. Dahil dito, naging maluwag ang loob niya nang gumawa siya ng kanyang hakbang. Gayunpaman, sa sandaling natuklasan niya ang divine consciousness mula sa matandang lalaking may puting kilay ay naalis at walang pakundangan na sinisiyasat siya, nagapoy ito ng apoy ng galit sa kanyang puso. Kaya naman, walang awang siyang nagtamo ng matinding pinsala kay Hogan sa isang pagpihit lamang ng kanyang palad. 1588. Matandang propeta. Batay sa paraan ng pakikipag-usap ni Raymond sa matandang pulubi, tila ang matandang pulubi na ito ay walang iba kundi ang kilalang mailap na matandang propeta. Marahil, karamihan sa mga martial at Dao cultivator sa Dao Martial Saintland na nakarinig tungkol sa matandang propeta ay hindi alam na talagang ganito ang hitsura niya, ganap na naiiba sa maalamat na matandang propeta na inakala nilang siya. Ito ay ganap na posible na kahit na ang matandang propeta ay tumayo sa harap nila at ihayag ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring hindi sila maniwala sa kanya. Gayunpaman, ang matandang ito ay talagang ang matandang propeta. Nakangiting tumingin ang matandang propeta kay Raymond habang nagtanong, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi kita pinayagan na pumasok sa Greenwave Han Mansion at makipag-ugnayan sa mga tao sa Greenwave Han Mansion? Si Raymond, sa una, ay gustong pumunta sa Greenwave Han Mansion kasama si Kumi upang ilabas ang kanyang manugang na si Megan. Gayunpaman, dahil sa pagpapadala ng boses ng matandang propeta, nagbago agad ang isip niya. Ito rin ang dahilan kung bakit natarante si Kumi sa biglaang desisyon ni Raymond.
Sa nangyari, hindi ito ang kalooban ni Raymond kundi ang kalooban ng matandang propeta. Sigurado akong may dahilan kanyan, senyor, sagot ni Raymond. Sa totoo lang, halos pareho lang ang intensyon ko sa dahilan kung bakit hindi mo siya isinama noong umalis ka sa Cloud Continent. Marahil, baka desperado kang hanapin siya at ibalik siya sa Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, maaaring hindi ito ang pinakamahusay para sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay hindi limitado sa Lower Province lamang. Ngumiti ang matandang propeta. Hindi ito limitado sa Lower Province. Nagulat si Raymond. Siya, natural, alam kung ano ang ibig sabihin ng matandang propeta. Walang duda na ang ibig niyang sabihin ay hindi lamang limitado sa Lower Province ang potensyal ng kanyang anak. Sa kabuuan, ikaw anak ay malapit na nauugnay sa akin. Ayokong makita siyang maling landas. Kailangan mo lamang malaman na ito ay mas mahusay para sa kanya. Tungkol naman sa Azure Cloud Mansion, ito ang magiging tahanan niya kahit na ano. Hindi ko intensyon na pigilan ka at ang iyong asawa na muling makasama siya. Gayunpaman, umaasa ako na mahahanap niya ang parehong paraan sa kanyang sarili. Alam mo ba ang kabaligtaran? Tanong ng matanda propeta. Oo. Tumanggaw si Raymond. Nabigla siya. Hindi niya inakala na ang likas na talento ng kanyang anak ay napakahusay na maging ang matandang propeta ay napakataas ng tingin sa kanya. Senior Prophet, sabi mo kanina malapit sa iyo ang anak ko. Pwede ko bang malaman kung anong klaseng relasyon ang ibig mong sabihin? Tanong muli ni Raymond. Siya ay ulan ng ulan habang ako ay propeta, maikling tugon ng matandang propeta bilang tugon sa tanong ni Raymond. Ang sagot niya ay binubuo lamang ng 6 na salita. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, siya ay nawala muli, naglaho sa manipis na hangin sa harap ni Raymond na parang wala siya doon. Siya si Fograin samantalang ako ay propeta. Ano ang ibig sabihin nito? Sanay na si Raymond sa pagiging mailap ng matandang propeta kaya hindi na siya masyadong nabigla. Mukhang mas dakila pa ang hindi inaasahang pagkikita ni Alvin kaysa sa akin. Maging ang mailap na matandang propeta ay talagang nagkusa na lumapit sa akin para sa kanyang kapakanan, pagmumuni-muni ni Raymond. Bagamat siya ang unang naghanap sa matandang propeta, ngayong naisip niya ito, sinadyang ihayag ng matandang propeta ang kanyang mga landas upang mahanap niya ito. Bukod dito, kahit na nahanap niya siya, ang matandang propeta ay kailangang maging handa na makita siya. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makilala siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Raymond na dahil sa kanyang anak kaya niya nakilala ang matandang propeta. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya kung paano nauugnay ang matandang propeta sa kanyang anak. Kung narinig ni Alvin ang mga salita ng matandang propeta, tiyak na magugulat siya. Ito ay dahil pagkatapos niyang makuha ang Sovereign Heart Sword Legacy mula sa Sword Saint Berting, sinabi sa mensahe ni Sword Saint Berting na siya lang ang naging kahalili ng Fograin Progeny. Bago sa kanya, si Sword Saint Berting ay miyembro din ng Fograin Progeny sa nakaraang henerasyon. Sa ilang lawak, ang Sword Saint Berting ay maaaring ituring na master ni Alvin. Kinilala rin siya ni Alvin bilang kanyang Panginoon sa kanyang puso. Si Sima man mula sa Cloud Continent o CLAC, ang city governor ng Mount Hill City, kinilala lang niya sila bilang kanyang guro, hindi master. Kahit na ang salitang guro at guro ay maaaring walang gaanong pagkakaiba, ang pagkakaiba ay makabuluhan. Ulan ng ulap, propeta. Kung may isang tao na nakarinig at nakakaalam ng pinakamataas na antas ng sekta, ang Seven Absolute Sect, noong unang panahon, ang mga salitang ito ay tiyak na lilito sa kanilang isipan kapag narinig nila ang 3 salitang ito. Ang unang ganap, ulan ng hamog. Ang pangalawang ganap, propeta. Ang ulan ng ulap at propeta ay ang unang 2 sekta ng Seven Absolute Sect. Kung ang Fograin Progeny ay kumakatawan sa pinakahuling martial strength sa Seven Absolute Sect, kung gayon ang Propeta Progeny ay kumakatawan sa dakilang karunungan ng Seven Absolute Sect. Ang Fograin at Propeta ay orihinal na kombinasyon ng lakas at karunungan, kasama ang natitirang 5 Absolute, pinahintulutan nito ang Seven Absolute Sect na mangibabaw sa mundo.
Noong unang panahon, mas malaki pa ito kaysa sa tatlong pinakadakilang sekta sa Dao Marshall Saint Land, na ganap na pinipigilan ang mga ito. Naturally, sa panahong iyon, ang dahilan kung bakit napakalakas ng Seven Absolute Sect ay dahil sa kahalili noon ng Fog Rain progeny. Ang kahalili ng Fog Rain noong panahong iyon ay walang iba kundi ang Sword Saint Berting. Sa panahong iyon, si Berting ang ganap na taong may karangalan. Marahil, may mga taong hindi nakarinig ng Seven Absolute Sect, gayunpaman, lahat ay nakarinig ng Sword Saint Berting. Dahil sa dahilan na ang Seven Absolute Sect ay masyadong matagal na hindi aktibo, wala nang natitira pang tala tungkol sa sekta sa archive ng Asher Cloud Mansion. Dahil sa kadahilanang iyon, ganap na hindi alam ni Raymond ang pagkakaroon ng Seven Absolute Sect, lalo pa ang unang dalawang absolute ng Seven Absolute Sect ay Fog Rain at Propeta. Kung alam niya ang tungkol dito, tiyak na mauunawaan niya ang mga salita ng matandang propeta. Greenwave Han Mansion. Sa isang tahimik at maliwanag na silid, isang babae na may hitsura na maaaring magpabagsak sa isang bansa ay marahang ibinabato ang isang duyan. Nakatitig ang kanyang pares ng maamong mga mata sa sanggol na mahimbing na natutulog sa duyan. May kontentong ngiti sa mukha niya. Gayunpaman, naging madilim ang kanyang ekspresyon nang lumitaw sa kanyang isipan ang isang lilang figure. Bastard, may anak na tayo. Isinilang na ang anak natin, alam mo pa ba iyon? Ungol ng babae. Batay sa mga salita ng babae, halatang siya si Megan, isa sa dalawang nobya ni Alvin. Kelly. I wonder if she's safe. Kung safe siya, dapat ay ipinanganak na rin ang bata sa tiyan niya, di ba? Nang maisip ni Megan si Kelly, muling napuno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Siya at si Kelly ay parang magkadugo. Isang kalamidad ang biglang dumating sa kanila. Mula noon, labis siyang nag-aalala sa kanya. Bagamat hindi pa rin malinaw kung sino ang kahawig ng sanggol na natutulog sa duyan, ang kanyang maningning na mga kilay at mata ay katulad ni Alvin. Bata pa siya. Kapag siya ay lumaki, tiyak na mas magiging kamukha niya si Alvin. Ito ang anak na isinilang ni Megan para kay Alvin. Habang pinagmamasdan ni Megan ang sanggol sa loob ng duyan, ang atensyon nito ay ganap na nakatuon sa kanyang mga mata. Saglit siyang nawala sa pag-iisip habang pinagmamasdan siya. Kung kailangan niyang pumili, mas kamukha siya ng kanilang anak kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay si Megan na ang panganib ay papalapit ng papalapit sa kanya. Isang binata na puno ng pag-aalinlangan ang nagsabi sa isang binata na may marangyang suot na nasa harapan niya, "Young master, gagawin mo ba talaga ito?" Bagamat wala na si Young Miss Nympha at ang tatlong maliliit na kasamahan, nandito pa rin si Lord Numi. Natatakot akong matuklasan kanya bago ka pa man lang makalapit sa kanyang silid. Ang binata na may marangyang suot ay walang iba kundi si Nicholas na may pag-iimbot kay Megan noong una siyang dumating sa Greenwave Han Mansion. Siya rin ang biological na apo ng nag-iisang Supreme Elder sa Greenwave Han Mansion. Sa tingin mo ba wala akong utak katulad mo? Nang marinig ni Nicholas ang mga salita ng kanyang alipin, malamig siyang ngumuso at mapang-asar na sinabi, "Bago tayo dumating, hiniling ko na kay Tio Pei na paalisan si Numi. Ngayong wala na siya, ang babaeng iyon ay parang karne sa aking chopping board. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko sa kanya. Sayang naman at nanganak na siya. Di sana'y nakabuntis na ako. Lahat ng dahil sa nympha na iyon na talagang pinuprotektahan siya ng husto ay hindi ako makahanap ng pagkakataon. Sa wakas, siya at ang tatlong kasamang iyon ay talagang nasa tabi ko." Habang nagsasalita si Nicholas, dinala niya ang kanyang alipin habang sumusulpot sila sa labas ng silid ni Megan. "Sige, tama na. Maghintay ka doon. Kung hindi ito mag-iiwan ng magandang impresyon sa kanya," sabi ni Nicholas sa kanyang alipin bago tumungo sa silid ni Megan. Tumugon ang alipin at umalis habang si Nicholas ay nangangati na direktang buksan ang pinto ng silid ni Megan. Bagamat sarado ang pinto sa silid ni Megan, hindi ito naging hadlang para kay Nicholas. Sa pagtaas lang ng kamay ay tinulak niya ang pinto. Creak! Bumukas kaagad ang pinto nang walang anumang pagtutol.
Bagamat hindi malakas ang tunog, agad nitong ginising si Megan, dahilan upang agad niyang itayo ang kanyang bantay. Ikaw kasi. Matapos makita ang taong nagbukas ng pinto ay si Nicholas, agad na naging seryoso ang mukha ni Megan. Malakas na sambat niya, anong ginagawa mo dito? Hey beautiful, hindi mo ba masasabi kung bakit ako nandito? Isinara ni Nicholas ang pinto sa likod niya habang tumatawa siya. Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Scram! Nagpatuloy si Megan sa pagbulyaw, kung hindi ka aalis ngayon, hahanapin ko si Senior Numi. Numi. I'm afraid Numi is currently occupied so you can just give up on her. Humalaklak si Nicholas habang dahan-daang naglakad patungo kay Megan. Natural, alam ni Megan ang dahilan kung bakit nandito si Nicholas. Agad na nawala ang mga kulay sa mukha niya. Sa sandaling ito, nagpasya siyang mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang makuha ng hamak na ito ang gusto niya. Gayunpaman, nakaramdam ng kirot ang kanyang puso nang maisip niya ang kanyang bagong silang na anak. Anak, huwag mo akong sisihin kung aalis ako. Nagpasya si Megan na magpakamatay. Kahit mamatay siya, hindi niya hahayaang makuha ni Nicholas ang gusto nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ikaw ba si Megan? Si Alvin ba ang kasintahan mo? Kasabay ng boses na ito, biglang lumitaw ang isang figure sa silid sa likod mismo ni Nicholas na walang kamalay-malay. Isa itong malamulto na payat na matandang nakasuot ng kulay abong balabal, may hawak na tungkod sa kanyang kamay. 1589. Sino ka? Nang marinig ni Megan ang boses ng payat na matandang lalaki, tinitigan niya ito ng may pagkalito. Sa ilang sandali, nakalimutan pa niyang nasa kwarto niya si Nicholas. Maganda, walang kwenta ang pagpupumiglas. Kung may tao sa likod ko, sa tingin mo ba hindi ko ito mapapansin? Tumawa si Nicholas habang papalapit kay Megan. Lalong lumilitaw ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Isang stage lang ng Saint Rudiment, at sa tingin mo ay makikita mo ang presensya ko. Sa sandaling ito, isang sinaunang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, na naging sanhi ng pagkatakot ni Nicholas. Sa wakas, napagtanto niyang hindi siya sinusubukang DA ni Megan, talagang may tao sa likod niya. Sa susunod na sandali, bago pa man siya makalingon, nakakita siya ng isang flash, at isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Isa itong matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit. Nakahawak ang kamay niya sa isang tungkod. Walang nakakaalam kung anong uri ng material ang ginawa nito. Pagkatapos ay lumipat siya sa duyan sa likod ni Megan at inilipat ang tingin sa sanggol sa duyan. Ang sanggol ay may chubby na mukha at napakaganda. Sa isang sulyap pa lang, nakikita na ng matanda ang mga mata ng sanggol na kahawig ng kanyang Lord Mansion Master. Masasabi niya kaagad kung kaninong anak ang ipinanganak ni Megan. Anak ng Young Mansion Master. Kapag nalaman ni Lord Mansion Master na may apo siya, siguro kung gaano siya magiging masaya. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa malayo at payat na mukha ni Kumi nang tingnan niya ang sanggol sa duyan. Gayunpaman, mas nakakatakot ang ngiti niya kaysa sa mukha niyang umiiyak. Yumuko si Kumi at agad na binuhat ang sanggol. Natatakot siyang gisingin ang sanggol sa sobrang gabi kaya napakaamo niya. Para siyang may hawak na marupok na kayamanan. Ikaw. Nang makita ni Megan na binuhat ni Kumi ang kanyang anak, agad na bumalatay sa kanyang mukha ang takot. Gayunpaman, nang makita niya ang ngiti sa mukha nito at kung gaano siya kaamo, hindi na niya ito pinigilan. Masasabi niyang walang masamang hangarin ang lalaking ito. Gayunpaman, curious pa rin siya. Paano nalaman ng matandang ito ang pangalan niya at ang pangalan ng lalaki niya? Hindi ka taga Greenwave Han Mansion. Sa sandaling ito, nabawi rin ni Nicholas ang kanyang katinoan. Sinaman niya ng tingin ang matanda. Matanda, wala akong pakialam kung sino ka, ngunit mas mabuting sumigaw ka kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ang aking lolo ay ang Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion at ikaw. Masyado kang maingay. Inistorbo ng boses ni Nicholas ang sanggol na natutulog sa mga bisig ni Kumi at nagsimulang sumimangot. Nawala ang ngiti sa mukha ni Kumi.
Napaungol siya sa mahinang boses nang magsimulang mapuno ng kakaiba at nakakatakot na aura ang buong silid. Sa susunod na sandali, ang mga sanga na parang baging ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa tabi ng katawan ni Nicholas. Ang mga tuyong sanga na ito ay parang matalas na espada. Bago pa matapos ni Nicholas ang kanyang mga salita, tinusok na nila ang kanyang katawan. Isa-isang tumusok ang mga tuyong sanga sa kanyang katawan. May tumusok sa kanyang puso, may tumusok sa kanyang baywang, at may tumusok sa kanyang ulo. Sa kabuuan, ang buong eksena ay sobrang madyugo. Bagamat madyugo, hindi man lang natakot si Megan. Kung tutuusin, marami na siyang nasaksihan ng mga ganitong eksena sa kanyang buhay. Isa sa mga halimbawa ay sa oras na siya ay nasa Half Moon Island. Ang eksenang iyon na parang impyerno ang nagpagalit sa kanya at nagpatibay sa kanyang puso. Sa katunayan, noong namatay si Nicholas, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Kung tutuusin, naisipan niyang magpakamatay ng mas maaga kaysa ibigay kay Nicholas ang gusto nito. Sa sandaling ito, napuno siya ng matinding pananibik para kay Alvin at sa kanyang bagong silang na anak. "Young madam, sumunod ka sa akin. Hinihintay tayo ni Lord Mansion Master sa labas," sabi ni Kumi kay Megan habang karga-karga niya ang sanggol. "You called me young madam." Natigilan si Megan nang marinig niya ang mga salita ni Kumi. "Your fiancé is my young mansion master. Natural, you're my young madam." Nang lumabas ang mga salita ni Kumi sa kanyang bibig, nang hindi naghihintay ng tugon ni Megan, agad niyang itinaas ang kanyang kamay. Agad na nagunat ang invisible energy bago nito pilit na inilabas si Megan sa silid, palayo sa Greenwave Han Mansion. Tulalo pa rin si Megan kahit na siya ay dinala. Kailan naging young mansion master ang lalaki niya? Di nagtagal, sa pangunguna ni Kumi, nakilala ni Megan si Raymond. Nang tingnan ni Megan ang binata na ang mga mata ay halos kamukha ng kanyang lalaki, agad niyang nalaman kung sino ito nang hindi nangangailangan ng mga salita. Ito ay dahil narinig niyang binanggit ng kanyang lalaki ang lalaking ito noon pa. "Ikaw si F. Father." Matagal na natigilan si Megan habang nakatitig kay Raymond bago niya ito tuluyang hinarap sa titulong ama. Pagkatapos niyang tawagin siya ay namula ang maganda niyang mukha. "Ikaw si Megan, tama ba? Napakahusay mo gaya ng sinabi ni Rosa. Ti itong batang ito." Nang makita ni Raymond si Megan, nagningning din ang kanyang mga mata, lihim na pinupuri ang kanyang anak sa pagkakaroon ng napakahusay na paghuhusga. Gayunpaman, bigla niyang napansin ang bata sa mga bisig ni Kumi. Dahil hindi niya nagawang tingnan ng mabuti, hindi niya nakita ang bata na nagtataglay ng isang pares ng mga mata na kahawig ni Alvin nang hindi bababa sa 50 hanggang 60%. Bukod dito, ang bata ay kahawig din ni Raymond. "Siya at ang aking anak," sagot ni Megan na namumula. "Ano?" Bagamat pinaghinalaan na niya ito, napuno pa rin siya ng kagalakan nang kumpirmahin ito ni Megan. Agad niyang kinuha ang sanggol kay Kumi. To be precise, parang inagaw niya ang baby kay Kumi. Habang dinadala ni Raymond ang sanggol, tumingin siya sa mga mata ng bata. He was grinning from ear to ear. Siya ay isang lolo ngayon. Ang hindi maipaliwanag na luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. "Ama, ikaw." Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Megan ang lakas ng matanda na naglabas sa kanya. Bukod dito, tinawag pa ng matanda ang kanyang lalaki bilang young mansion master. Naguguluhan siyang tumingin kina Raymond at Kumi. Sa pagkakaalam niya, ang mga puwersang may titulong mansion sa Dow Marshall St. Land ay mga 5th rate na puwersa o mas mataas tulad ng Greenwave Han Mansion. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lahat ng atensyon ni Raymond ay nakatuon sa apo sa kanyang mga bisig. Hindi niya narinig ang mga salita ni Megan. Dahil sa kadahilanang iyon, mabilis na sinagot ni Kumi na nakatayo sa gilid ang kanyang tanong, "Young Madam, Lord Mansion Master ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion." Ang Azure Cloud Mansion ay isang top tier 4 sa lower province ng Dow Marshall St. Land. Hindi ito may kukumpara sa Greenwave Han Mansion. Sa buong Dow Marshall St. Land rate, ang ating Azure Cloud Mansion
Isang parang third-rate na puwersa. Nang marinig ni Megan ang mga salita ni Kumi, kumirot ang kanyang puso. Wala siyang masyadong gagawin sa kanyang pananatili sa Greenwave Han Mansion kaya nabasa niya ang lahat ng uri ng mga talaan tungkol sa Dow Marshall St. Land. Nabanggit na ng isa sa kanila ang mga quasi-third-rate na puwersa noon. Bagamat ang mga quasi-third-rate na puwersa ay mahalagang fourth-rate na puwersa, dahil sa mas malakas ang mga ito kaysa sa normal na fourth-rate na puwersa, sila ay tinukoy bilang quasi-third-rate na puwersa. Sa lower province ng Dow Marshall St. Land, ang isang quasi-third-rate na puwersa ay maaaring ituring na isang malakas na puwersa. Sa mga tala na binasa ni Megan, mayroon ding impormasyon tungkol sa lower at upper province sa Dow Marshall St. Land. Nalaman niya na ang Dow Marshall St. Land ay nahiwalay sa 2 taon na ang nakalipas. Ang mga tao mula sa upper province ay bihirang pumunta sa lower province, at hindi sila nakikialam sa mga bagay ng lower province. Paanong hindi siya magugulat kapag nalaman niyang ang kanyang biyenan ay ang mansion master ng isang makapangyarihang quasi-third-rate force sa lower province ng Dow Marshall St. Land? Ama! Agad na lumuhad si Megan sa langit nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Raymond. Megan, anong ginagawa mo? Natigilan si Raymond nang makita niya ito. Pare, nawala si Sister Kelly. Sana hanapin mo siya. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Megan sa kanyang mukha. Sa oras na iyon, umalis sila sa Half Moon Island. Matapos dumaan sa maraming paghihirap, sa wakas ay nakarating siya sa Greenwave Han Mansion. Gayunpaman, dahil sa kondisyon ng kanyang katawan, hindi siya nakabalik at hanapin si Kelly. Dahil sa kanya, si Nympha, Little Black, Little White, at Little Gold ay hindi nakaalis at nagbantay sa kanya. Pagkatapos lamang niyang manganak ay sa wakas ay dinala ni Nympha ang 3 maliliit na lalaki sa Half Moon Island. Gayunpaman, hindi pa sila bumabalik. Sigh! Pareho kayong nagmamalasakit sa isa't isa. Matapos marinig ni Raymond ang kanyang mga salita, bumaantong hininga siya. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay habang ang invisible energy ay lumawak at binuhat si Megan sa kanyang mga paa. Megan, okay lang si Kelly. Hindi mo kailangang mag-alala. Ayos lang ba si Sister Kelly? Nang marinig ni Megan ang kanyang mga salita, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Pare, totoo ba ito? Oo, totoo. Tumango si Raymond bago sinabi sa kanya kung paano niya natuklasan ang voice transmission jade slip na iniwan ni Alvin para sa kanya nang bumalik siya sa Cloud Continent. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa iba pang bagay na nakapaloob sa voice transmission jade slip. Bagaman si Kelly ay dinala ng babaeng iyon mula sa Fire Worship Sect, sa tingin ko ay hindi niya siya sasaktan dahil inaangkin niya na siya ang kanyang kambal na kapatid. Wala akong narinig na binanggit ni Kelly tungkol sa pagkakaroon ng kambal na kapatid na babae. Bahagyang natigilan si Megan nang marinig niya ito. Marahil, kahit si Kelly ay hindi alam ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Bumantong hininga si Raymond bago niya isiniwalat ang lahat ng nalalaman niya, kasama na kung paano si Kelly ang kasalukuyang saint girl na matagal nang hinahanap ng Fire Worship Sect. Pare, kahit na hindi mo maibabalik si Sister Kelly mula sa Fire Worship Sect. Tanong ni Megan. Kahit sa upper province ng Dow Marshall St. Land, ang Fire Worship Sect ay isang mataas na ranggo at makapangyarihang puwersa. May 3 relihiyon at 9 na puwersa sa Dow Marshall St. Land. Ang Fire Worship Sect ay isa sa 3 relihiyon. Kung tungkol sa 9 na puwersa, ito ay tumutukoy sa lahat ng puwersa sa upper at lower province, doon din sa upper and lower province sa Dow Marshall Province, St. Land rate muna. Quasi-first rate, second rate, quasi-second rate at third rate na puwersa, gayunpaman, kahit ang isang ordinaryong first rate na puwersa sa upper province ay malayong maging tugma para sa Fire Worship Sect na may Azure Cloud Mansion ay isa lamang nangungunang puwersa sa lower province ng Dow Marshall St. Land. Maririnig ng isa ang kawalan ng kakayahan sa mga salita ni Raymond habang nagsasalita siya. Kung ang Fire Worship Sect ay isang sekta lamang sa lower province, matagal na siyang pumunta sa sekta at ibabalik ang kanyang manugang.
Ang fire worship sect ay talagang ito ay makapangyarihan. Paanong may kinalaman si Sister Kelly dito? Ano ang dapat niyang gawin ngayong kinuha siya ng isang tao mula sa fire worship sect? Ano ang mangyayari sa bata sa kanyang tiyan? Baka sa mukha ni Megan ang pag-aalala. Ano? Buntis din si Kelly. Nang marinig ni Raymond ang mga salita ni Megan, siya ay nalito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.